Invincible Divine Sword Kabanata 53. Chapter 561, The Power of the Yellow Spring Ghost King. Default Dyslexic Roboto Laura. Chevron sa lungguhit left previous next chevron sa lungguhit right knight sa lungguhit stay. Bang! Nang bumagsak ang Sun Moon Saint King sa lupa, tumigil ang lahat. Ang lahat ay tumingin sa bumagsak na Sun Moon Saint King nang may takot, at tumingin sa Yellow Spring Ghost King nang may takot. Kahit na ang Hanging Sword God at ang Galaxy Sword God ay walang exception. Maging ang Titan Troll, si Xe Waxan ay nakalanghap ng malamig na hangin. Si Zhao Rong ay maraming malalakas na lalaki sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bagamat hindi ang Sun Moon Saint King ang pinakamalakas, sapat na ang kanyang lakas para makapasok sa top 40 ng Sword God list. Ang nangungunang 40 ng Sword God list. Isipin kung gaano karaming mga master ng espada at mga Diyos ng espada ang mayroon sa kontinente ng Wanjian. Ang Sun Moon Saint King ay maaaring makapasok sa nangungunang 40 ng Sword God list, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Ngunit ngayon, pinatay siya ng Mapotla at may sakit na matandang nasa harapan niya gamit ang isang espada. Sino ka? Nagulat at nagalit ang Hanging Sword God, pero nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa Hanging Sword. Kahit na siya ay malakas, siya ay kapantay ng Sun Moon Saint King. Hindi nagsalita ang Yellow Spring Ghost King. Ang espada na tumugon sa suspendidong Sword God ay napakabilis din. Ang espadang ito, kasing kinang nang pumatay sa araw at Moon Saint King ngayon, ay pumutol sa kawalan, ngunit walang airwave o ripple sa kalawakan. Sa sandaling ito, tila tahimik ang espasyo. Ang suspendido na Diyos ng espada ay agad na naramdaman na para siyang nababalot ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at siya ay umungal sa galit. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan at desperadong ibinaba ang kanyang espada. Gamit ang kanyang espada, walang katapusang sword energy ang nag-spray mula sa lupa. Inatake ng mga sword energies na ito ang Yellow Spring Ghost King, sinusubukang hadlangan ang espada ng Yellow Spring Ghost King. Kasabay nito, ang sinuspinde na Diyos ng espada ay hindi nag-atubili, at baliw na umatras. Ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng maliwanag, at isang malaking anteng-anteng ang lumipad palabas, patuloy na umiikot, na bumubuo ng isang defensive barrier sa paligid ng kanyang katawan. Ang anteng-anteng na ito ay ginawa ng isang sinaunang Diyos ng espada, at masasabing hindi ito magagapi sa pagtatanggol. Bagamat isang atake lang ang kayang labanan ng anteng-anteng, hanggat kaya nitong labanan ang isang atake, sapat na para sa kanya na umatras. Gayunpaman, sa sandaling lumipad si Fulu, biglang, ang espada ni Huang Quan Ghost King ay tumama sa mabigat na sword energy ng Zuan Kong Sword God, at pagkatapos, sa hindi kapani-paniwalang bilis at lakas, tumagos sa umiikot na hadlang ni Fulu. Ang hadlang ay tinusok ng butas ng espada. Ang 10,000 Ghost Sword ay pumasok at tumama sa Zuan Kong Sword God's throat. Huminto doon si Zuan Kong Sword God, nakatingin kay Huang Quan Ghost King na namamatay sa sakit sa harap niya na hindi makapaniwala. Ang sinaunang Fulu, na kilala sa hindi magagapi nitong depensa, ay hindi nakaharang sa espada ni Huang Quan Ghost King. Hindi niya maisip kung paano ito ginawa ni Huang Quan Ghost King. Hindi kaya naiintindihan na ng matandang nasa harapan niya ang kapangyarihan ng kalawakan. Sa oras na ito, itinusok ni Huang Quan Ghost King ang 10,000 Ghost Sword sa kanyang kamay, direktang tinusok ang leeg ng Zuan Kong Sword God, at pagkatapos ay hinugot ito. Isa pang Diyos ng espada. Dalawang espada, magkasunod na pumatay sa dalawang Sword God. Si Xe Waxan, ang Titan Troll ay nakaramdam ng malamig na mga kamay at paa, at naalala ang sinabi ni Huang Quan Ghost King hindi pa lang noon, na walang problema sa pagpatay sa Supreme Sword God. Nakatitig sa lupa ang Sword God in the sky. Hindi niya akalain na siya, isang nangungunang 40 Sword God, ay mamamatay sa walang pangalang tigang na bundok na ito. Nang makita ang Sun and Moon Saint King at ang Sword God in the sky na pinatay sa pamamagitan ng espada, ang Sword God of the Galaxy, ang dakilang Demon King ng Avicii, ang Saitigarbo Buddha at iba pang mga master ay naramdamang tumayo ang kanilang mga balahibo. Sa oras na ito, nagkaroon muli ng ilang mga hiyawan, at ilan pang mga ninuno ng Avicii Demon Sect ay natamba ng dobleng espada niyang Xiaotian. Nang bumagsak sila sa lupa, huminto na ang kanilang hininga. Sinalakay at pinatay din ng Titan Troll at Xe Waxan ang mga master ng Avicii Demon Sect at Saitigarbo Buddha Sect. Biglang sunod-sunod na hiyawan. Hindi ko alam kung natakot sila sa Yellow Spring Ghost King, ngunit ang mga master ng Tungtian Divine Sect, Avicii Demon Sect, at Saitigarbo Buddha Sect ay pinatay at umatras ng hakbang-hakbang, at mabagal ang kanilang mga galaw. Ilang mga Sword Master ng Tungtian Divine Sect ang nagwagayway ng kanilang mga espada at pinatay siyang Xiaotian. Nang tamaan ng kanilang mga espada siyang Xiaotian, biglang nawala ng kontrol ang kanilang mga espada at lahat ay lumipad pataas. Hindi lamang ang kanilang mga espada ang lumipad pataas,
kundi pati na rin ang mga espada ng lahat ng mga master ng Tungtian Sect, Avicii Demon Sect, at Saitigarbo Sect ay lumipad pabalik-balik. Hindi sila nasa ilalim ng kanilang kontrol. Maging ang espada ng Galaxy Sword God ay lumipad pataas. Lumilipad sa langit. Pagkatapos, ang lahat ng lumilipad na espada ay lumipad patungo kay Yang Xiaotian, nagtipon sa likod ni Yang Xiaotian, at kumalat na parang pabo reel. Nang ang lahat ay hindi makapaniwala, nakita nila na ang dibdib ni Yang Xiaotian ay talagang namumulaklak na may 9 na kulay na sinag ng espada. Mayroong kabuuang 15 siyam na kulay na sinag ng espada. Hindi pa nila nakita ang napakarilag na 9 na kulay na sinag ng espada. Ito ang 9 na kulay na puso ng espada. Ang pinakamalakas na puso ng espada. 15 na. Nang inag ang Galaxy Sword God. 15 siyam na kulay na puso ng espada. Nagulat ang lahat. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ang kanilang mga lumilipad na espada ay wala sa kontrol. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 15 siyam na kulay na puso ng espada ni Yang Xiaotian, ang lahat ng lumilipad na espada ay hindi nila tinutulak. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Tiningnan ng Yellow Spring Ghost King ang 15 sword heart ni Yang Xiaotian, ngunit tuwang-tuwa siya kaya umungol muli, ang Panginoon ay hindi magagapi. Pinagtupalan ng mga ninuno ang aking Yellow Spring Demon Sect. Pagkatapos ay excited niyang ibinaba ang kanyang espada at kinuha ang isang grupo ng mga pinuno ng mga master ng Avicii Demon Sect. Kung mas hindi matatalo at mas masama si Yang Xiaotian, mas nasasabik siya, at mas masaya siya sa pagpatay. Sa pananabik ng pagpatay, ang Yellow Spring Ghost King ay sumabog sa hangin at lumipad, at may napakalaking itim na kabaong sa itaas ng kanyang ulo. Ang itim na kabaong na ito ay naglabas ng napakasamang kapangyarihan. Ito ay ang Eternal Heaven Coffin. Bagamat ang Eternal Heaven Coffin ay pinadalisay ni Yang Xiaotian, hindi pa rin ganap na naisagawa ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Eternal Heaven Coffin, kaya ibinigay niya ang Eternal Heaven Coffin sa Yellow Spring Ghost King. Biglang itinulak ng Yellow Spring Ghost King ang Eternal Heaven Coffin pababa, ilibing ang langit, ibaon ang lupa, ilibing ang mga Diyos. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong mundo. Ang Eternal Heaven Coffin ay sumabog na parang sinaunang sagradong bundok. Ang mga Panginoon ng Avicii Demon Sect at Saitigarbo Buddha Sect ay natakot at sinuntok ng malakas, sinusubukang harangan ito. Ngunit ang Eternal Heaven Coffin ay direktang sumabog. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Yellow Spring Ghost King, pinalabas ng Eternal Heaven Coffin ang kapangyarihang ilibing ang mga Diyos. Boom! Nakita ko ang 12 ng mga master ng Avicii Demon Sect at Saitigarbo Buddha Sect na direktang pinasabog sa lupa. Nang lumipad ang Eternal Heaven Coffin, nakita ko na 12 ng mga master ng Avicii Demon Sect at Saitigarbo Buddha Sect ang naging laman ng karne, patay at patay, lahat ay nagdaragdag ng pataba sa lupa. Ang pinakamahina sa 12 ng mga master na ito ay nasa ika-10 antas ng Saint Realm. Nag-practice sila ng libo-libo at 10,000 taon, at hindi ko alam kung ilang pildores ang kanilang nilunok. Ang kanilang laman at dugo ang pinakamagandang pataba. Pumunta ka. Nang makita ito, ang Avicii Demon King ay natakot kaya siya ay umungal at lilipad na sana, ngunit bago siya kumilos, nakita niya ang Eternal Heaven Coffin na papunta sa kanya. Sa pagtingin sa napakadilim at masamang Eternal Heavenly Coffin, maging ang higanteng demonyo na si Avicii Demon King ay nanginginig. Avicii Demon Palm. Hinampas niya ng nakakalokong palad. Nakita ko ang isang malaking palad ng demonyo na lumilipad patungo sa Eternal Heavenly Coffin. Ang Avicii Demon Palm ay ang pinakamalakas na palad ng demonyo ng Avicii Demon Sect. Ang enerhiya ng demonyo ay lumiligid, tulad ng isang higanteng palad na lumilipad palabas sa dagat ng mga demonyo, at tinamaan nito ang Eternal Heavenly Coffin na may kapangyarihang sirain ang mga bundok at lupa. Bang! Isang malaking pagkabigla. Ngunit ang Eternal Heavenly Coffin ay umiling lamang, at ang bilis nito ay hindi nabawasan, at patuloy itong tumama sa Avicii Demon King. Ang Avicii Demon King ay umiwas muli, ngunit direktang na-knockout ng Eternal Heavenly Coffin, tulad ng isang bulalakaw, at nahulog sa dulo ng kalangitan. Nang bumagsak sa lupa ang Avicii Demon King, ang kanyang banal na baluti ay sumabog, at ang kanyang buong katawan ay isa-isang sumabog na parang basag na salamin. Maging ang kanyang mga laman loob ay sumabog sa buong lupa. Patay. Bukod dito, ang buong katawan ay naging ganap na itim, ang parehong itim ng Eternal Heaven Coffin. Nakita ng lahat ang pagkamatay ng malaking demonyong hari, lahat sila ay malamig sa kanilang mga puso. Ang bangkay ng Anus, na parang sinalakay ng anumang puwersa, ay naging itim na itim. Ito ang walang hanggang masamang puwersa. Naisip ito ng may-ari ng Tibetan Buddha, nagbago ng husto ang kanyang mukha, at siya ay nanginig. Ano, walang hanggang masamang kapangyarihan. Ang mga salita ng Tibetan Buddha ay ikinagulat ng lahat.
Napatingin ang lahat sa kabaong na napakalaki sa harapan nila. Ito ay isang walang hanggang kabaong. Nanginginig ang tunog ng Xinghe Sword God. Matandang kabaong. Ang pinakamakapangyarihan at masamang artifact. Ito rin ang pinakamakapangyarihan at masamang artifact ng Huangquan Magic. Ipinanganak na, pumunta ka. Ang kabaong sa harap niya ay ang walang hanggang kabaong. Ang lahat ay hindi nang ahas na manatili muli, at tumakas. Gayunpaman, ang maputlang mukha ni Huangquan ay nagpakita ng masamang ngiti ng masasamang multo, at tumalon, at itinulak ang kanyang mga kamay gamit ang dalawang kamay. Biglang bumangon ang walang hanggang kabaong sa napakabilis na bilis. Kapag umiikot ang walang hanggang kabaong, nabuo ang isang malaking teroristang bagyo. At nalaman ng lahat na ang kakilakilabot na bagyong ito ay itim, na nagpapakita ng pinakamasamang kapangyarihan. Ang bagyo ay patuloy na pumailanglang sa bilis ng kakilakilabot, at agad na nilamon ang mga makalangit na Diyos, ang Nose Magic Sect, at ang mga master ng Tibetan Buddha. Nagsisigawan ang bawat ninunong na palunok, parang may dinanas. At siyang Xiaotian, masama at hindi sinasadya, ang tatlong Titan Troll ay nagpatuloy din sa pagbaril. Ang katawan niyang Xiaotian ay pinaikot din na parang sinaunang kabaong. Nang paikutan ang pag-ikot, kumaway ang espada ng Kangxian at ng Tungtian Divine Sword. Sa sandaling ito, ang dalawang pangunahing espada niyang Xiaotian ay tumama sa 12-dosenang mga trick. Ang Sword Chi ni Kangxian at Tungtian Sword Chi ay walang katapusan. Ang tatlong master ng gate ay nalunod ng Kangxian Sword Chi at Tungtian Sword Chi. Sa oras na ito, ang mga higanteng Titan ay naging katawan din ng higanteng halimaw, at sabay-sabay na binaril ang mga palad. Ang masamang puso ay kapareho niyang Xiaotian. Hawak niya ang dobleng espada sa kanyang kamay, at lumabas ang dobleng espada. Sa oras na ito, ang Xinghe Sword God at ang may-ari ng Tibetan Buddha ay tumakas na patungo sa langit, ngunit ang Ghost King ni Huangquan ay biglang bumangon sa kalangitan, at biglang binaril ang kanyang mga palad. Huangquan Purgatorio. Nakita ko ang dalawang bakas ng palad na parang mga bundok na bumabagsak mula sa kawalan. Ang dalawang palm print na ito ay madilim at madilim. Sa gulat ng Xinghe Sword God at ng Lord of the Tibetan Buddha, nabaril niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit ito ay walang silbi. Ang dalawa ay sumalakay, binombo sa itaas ng Huangquan Purgatorio, na parang nayuyugyug ang mga puno, hindi sila makayanan tulad ng mga bundok ng Huangquan Purgatorio. Ang Huangquan Purgatory Handicap ay parang dalawang bundok, at ang dalawa ay binomba palabas. Kaagad pagkatapos, lumipad ang dalawang lumilipad na espada sa mga kamay ni Huangquan, ipinako ang Diyos ng espada ni Xinghe at ang may-ari ng Tibetan Buddha sa lupa. Ang lahat ng ito ay nasa pagitan ng liwanag at firestone, kaya napakasilaw nito. Nang mag-react ang lahat, nakita ko ang Xinghe Sword God na ang may-ari ng Tibetan Buddha ay ipinako sa lupa, at ang espada ni Huangquan Ghost King ay tumagos sa puso ng dalawa. Ang may-ari ng Tibetan Buddha ay nakahiga sa lupa at tumingin sa mataas na altitude. Sa sandaling ito, bigla siyang nagsisi, at nagsisi na hindi niya pinakinggan ang paghikayat ng hindi sinasadyang gamot na umatras. Ikinalulungkot ang pag-aalangan ngayon lang. Ngayon gusto kong umatras, at walang pagkakataon. Pakiramdam niya ay nakakasilaw ang mataas na araw, at dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata. Sa puntong ito, walang araw sa kanyang mundo. Patuloy pa rin ang pagpatay. Sa Yang Xiaotian, lumabas ang Ghost King ni Huangquan. Sa huli, isa-isang nahulog ang Tungtian Divine Education, a Nose Magic Sect, at ang mga master ng Tibetan Buddhism. Wala nang tumatayo. Walang nakatakas. Lumapit si Yang Xiaotian sa isang ninuno sa harap ng Diyos na Tungtian na hindi humihinga. Ang pinuno, nagkamali ako. Ang ninuno ng Tungtian Divine Education ay bamuka ang kanyang bibig at paputol-putol. Walang pakialam ang mukha ni Yang Xiaotian, tama ka. Sa pagsasalita tungkol dito, iwinagayway niya ang espada ng Diyos sa kanyang kamay, at nakita ang ulo ng mga Diyos na nagturo sa mga ninuno ng mga makalangit na Diyos at gumulong sa lupa. Hindi sinasadya, tumingin ang mga Titan sa Sacred King of the Moon, Sword God, Xinghe Sword God, a Nose Demon, at sa katawan ng Buddha, at parang nasa panaginip pa rin. Ang araw at ang buwan ay namatay ng ganito. Maglinis ka, umalis muna tayo dito, sabi ni Yang Xiaotian. Nag-react ang mga Titans. Kasunod nito, maraming tao ang nagsimulang linisin ang eksena. Bumagsak ang apoy ni Yang Xiaotian, at sinunog nila ang mga bangkay ng araw, buwan, at iba pang tao. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Kuya Jian, tara na. Pagkatapos linisin ang eksena, pumunta si Yang Xiaotian kay Nantian Sword God Jianlin. Napabuntong hininga si Jianlin at tumango.
Tumingin siya kay Yang Xiaotian at tumawa, hindi ko inaasahan na ang magkapatid na Yang ay ang bagong may-ari ng Kangshan Mainland o ang pinuno ng mga Diyos. Ito ang hindi niya inaasahan. Umiling si Yang Xiaotian at tumawa, ano ang mga Diyos ng Tungtian God, ang aking pinuno ay isang katanyagan lamang. Bagamat taglay niya ang makalangit na espada, ang araw at ang buwan, ngunit itinuturing pa rin siya ng sinuspinde na Diyos ng espada at ng iba pa bilang ninuno ni Huang Quan. Kasunod nito, umalis si Yang Xiaotian sakay ng isang spacecraft. Di nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian sa eksena, sa pangunahing bulwagan ng Tungtian Divine Education Headquarters, tinanong ni Zhao Rong si Wan Ji ang Sword God, may balita ba na naroon ang ninuno ni Huang Quan? Ayon sa taong nasa ilalim ng kanyang mga tauhan, ang may-ari ng pamilyang mo, si Mu Yi, ay nagdala ng isang binatilyo ilang araw na ang nakalipas, tulad ng ninuno ni Huang Quan. Narinig ito ng isa pang Diyos ng espada sa ilalim ni Zhao Rong, si Sihai Sword God, at nanlamig ang kanyang mga mata, napakatapang ng pamilyang mo. Alam nila na ang inapo ni Huang Quan Patriarch ang taong gusto namin ng gantimpala, ngunit nang ahas silang ibalik siya sa pamilya mo. Hindi ba ito sadyang lumalaban sa ating Tungtian Divine Religion? Malamig ding sinabi ni Zhao Rong, hintayin ang Kunlun Sword Contest, mananalo ako sa unang trono ng Sword God, at pagkatapos ay sisimulan ko ang pamilyang mo at sisirain ang buong pamilya ng mo. Wasaki ng buong pamilya ng mo at tingnan kung sino ang maglalakas loob na sumuwi kay Zhao Rong at kung sino ang manggahas na sumuwi sa Tungtian Divine Religion. Paano ang Nantian Sword God? Muling sabi ni Zhao Rong. Ang Nantian Sword God ay hindi malayo sa kamatayan. Tinatayang nalutas na siya ng Saint King at Shuangkong. Sumagot si Wan Ji Sword God, dapat may balita kaagad. Tuldok tuldok tuldok. Dumating ang gabi. Pagkaalis, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay dumating sa isang bulubundukin at huminto. Tumingin si Yang Xiaotian sa gabi at sinabing, magpahinga tayo dito ngayong gabi. Pinlano niyang palitawin ang ikalabintatlo at ikalabing-apat na Hanyuan Destiny Tribulation at dalhin ang ikalabintatlo at ikalabing-apat na Hanyuan Destiny. Ilang araw na ang nakalipas, matapos pinuhin ang 8 Hanyuan Destiny Divine Stones na iniwan ng kanyang amo, nagawa na ng kanyang Sea of Gods na dalhin ang ikalabintatlo at ikalabing-apat na Hanyuan Destiny. Kaya, lahat ay nagsindi ng bonfire. Gabi na, sinimulan ni Yang Xiaotian na himukin ang dagat ng mga Diyos na bambahin ang pader ng hangganan ng Hanyuan. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na bangs. Ang pader ng hangganan ng Hanyuan ay biglang bumukas. Sa kalangitan, muling namuo ang Hanyuan Destiny Tribulation Thunder, at ang marahas na kapangyarihan ay bumulaga sa lahat. Ang Ghost King ng Huang Quan ay tumingin sa Hanyuan Fate Tribulation Thunder sa kalangitan, at ang kanyang mukha na walang alon ay nagpakita ng Tononabik, Hanyuan Fate Tribulation Thunder. Ang Sect Master ay dadalhin ang ikalabintatlong Hanyuan Destiny. Nagulat din si Xi Waxan, ang Titan Troll at ang Southern Sky Sword God. Ngayon, ginulat na ng 12 Hanyuan Destiny ni Yang Xiaotian ang mundo. Kung dadalhin niya ang ikalabintatlong Hanyuan Destiny, napakaganda nito. Ang Thunder Clouds ng Hanyuan Fate Tribulation Thunder ay patuloy na nagkondense sa napakabilis na bilis, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kulog ay sumasakop sa mga bundok. Naramdaman ang kapangyarihan ng Hanyuan Fate Tribulation Thunder, na bigla si Xi Waxan, natatakot ako na ito ay maihahambing sa 3 Thunder God Tribulations, tama ba? Sa oras na iyon, ang hari ng mga banal na hayop, ang Ashur Thunder Python, ay kailangang dumaan sa banal na kapigatian, na kung saan ay ang 3 Thunder God Tribulations. Ang kapangyarihan ng 3 Thunder God Tribulations ay nakakatakot, at ngayon, ang ikalabintatlong Hanyuan Fate Tribulation Thunder na pagdadaanan ni Yang Xiaotian ay katumbas ng 3 Thunder God Tribulations. Kung dadaan siya sa ikalabing-apat na Hanyuan Fate Tribulation Thunder, mas lalakas ang kapangyarihan nito. Para sa ikalabinlimang Hanyuan Fate Tribulation Thunder, ito ay talagang nakakatakot. Sa ilalim ng tingin ni Huang Quan Ghost King at ng iba pa, ang Hanyuan Destiny Tribulation Thunder ay patuloy na lumaganap, at ang kapangyarihan nito ay patuloy na tumataas. Boom! Biglang, ang Hanyuan Destiny Tribulation Thunder ay naging isang kamanghamanghang haligi ng kulog at nahulog. Ang bilis ay napakabilis na nahirapan ang lahat na mag-react. Gayunpaman, handa si Yang Xiaotian. Nang bumagsak ang Tribulation Thunder, pumailan lang siya sa langit, na-activate ang lahat ng acupoints at pinasabog ang Tribulation Thunder ng isang suntok. Katulad ng dati, si Yang Xiaotian ay sumabog sa lupa. Pagkatapos, bumagsak ang ikalawang antas ng kapigatian. Si Yang Xiaotian ay paulit-ulit na pumailan lang sa langit, at paulit-ulit na pinasabog sa lupa. Sa wakas, ginamit pa ni Yang Xiaotian ang kamay ni Kang Shen, at sa wakas ay pinasabog ang ikasampung antas ng Tribulation Thunder. Si Shanhai Tiandi, ang ikalabintatlong Hanyuan Destiny ay matagumpay na nakondensed. Tagumpay, si Huang Quan Ghost King at ang iba pa ay nagulat at tuwang-tuwa.
Inilabas ni Yang Xiaotian ang 6 na antas ng Tribulation Thunder Water at ang tabletang Nagel Iligtas Buhay, nilunok ito, gumaling mula sa kanyang mga sugat, at nagpatuloy na i-activate ang Shanghai True Essence para bombahin ang Hanyuan Boundary Wall. Sa wakas, ang Hanyuan Boundary Wall ay muling nabuksan. Ang Hanyuan Fate Tribulation Thunder na katatapos lang ay naghiwa-hiwalay muli. Inisip ni Huang Quan Ghost King at ng iba pa na natapos na niyang Xiaotian ang pag-condense ng 13 tadhana ng Hanyuan, ngunit biglang nakita ang Hanyuan Fate Tribulation na nagkulog muli sa itaas ng langit, at natulala sila. Ang 14 na Hanyuan Fate Tribulation Thunder. Tuyong bibig ang Titan Troll. Maging si Huang Quan Ghost King, Nantian Sword God, at Xi Waxan ay nagulat. Walang sinuman sa kanila ang umasa na si Yang Xiaotian ay patuloy na dadalhin ang 14 na tadhana ng Hanyuan pagkatapos dalhin ang 13 tadhana ng Hanyuan. Iniisip na kung matagumpay na madala ni Yang Xiaotian ang 14 na tadhana ng Hanyuan, parehong Huang Quan Ghost King at Xi Waxan at ang iba pa ay nanginginig sa kanilang mga puso. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, sa loob ng milyon-milyong taon, mayroon lamang isang tao sa kontinente ng Wanjia na kayang dalhin ang 14 na tadhana, at iyon ay si Hongfeng God Lord. Gayunpaman, ang Hongfeng God Lord ay nagdadala lamang ng 14 at 19 na tadhana. At ngayon, dinadala ni Yang Xiaotian ang 14 na tadhana ng Hanyuan. Ito ang pagkakaiba ng langit at lupa. Ang pinuno ng sekta ay nagdadala ng 14 na Hanyuan destinies, kung gayon. The Titan Troll said with a chuckle, siya dapat ang unang tao sa One World. Ang unang tao sa One World. Ang One World ay malawak at walang hangganan, na may hindi mabilang na mga kontinente at bilyon-bilyong masasamang henyo, ngunit ang Titan Troll ay sigurado na walang sinuman ang makakapagdala ng 14 na Hanyuan destinies. Walang ganoong bagay noon, at hinding-hindi magkakaroon sa hinaharap. At higit pa ang nalalaman ng Yellow Spring Ghost King, at lalo siyang nasa sabik at napabuntong hininga, ang pinuno ng sekta ay nagdadala ng 14 na Hanyuan destinies, higit pa siya sa unang tao sa One World. Sa gitna ng pananibik ng lahat, biglang bumagsak ang Hanyuan Destiny Tribulation Thunder. Maliwanag ang langit at lupa. Ang liwanag ng kulog ng kapigatian ay nagpapaliwanag sa libu-libong bundok. Ang 14 na Hanyuan Destiny Tribulation Thunder ay 2 beses na mas malakas kaysa sa 13 Hanyuan Destiny Tribulation Thunder. Naramdaman ang kapangyarihan ng 14 na Hanyuan Destiny Tribulation Thunder, kinabahan ang lahat. Ngayon lang, halos hindi nakaligtas si Yang Xiaotian sa 13 Hanyuan Destiny Tribulation Thunder. Ngayon, ang 14 na Hanyuan Destiny Tribulation Thunder ay 2 beses ng mas malakas, mabubuhay kaya ito ni Yang Xiaotian. Kahit ang Yellow Spring Ghost King ay kinakabahan. Bagamat nakakatakot ang kapangyarihang lumaban ni Yang Xiaotian, ang kinakaharap niya ngayon ay isang nakamamatay na Thunderbolt na maihahambing sa 6 Thunder God Tribulations. Habang sila ay kinakabahan, si Yang Xiaotian ay pumailang lang sa langit, sinuntok ng 2 kamao, at pinasabog ang unang kulog. Boom! Direktang sumabog si Yang Xiaotian sa lupa. Nililipad ang lupa sa paligid. Nang makita ito, ang Yellow Spring Ghost King at ang kanyang mga tauhan ay lalong nag-alala. Pagkatapos, ito ay ang pangalawa, pangatlo, at ika-4 na antas. Hindi nagtagal, ito ay ang ika-10 antas. Nang maipasa ni Yang Xiaotian ang ika-9 na antas, maging ang 2 milyong taong singsing ng kaluluwa at ang walang hanggang banal na katawan ay na-activate, ngunit siya ay sumabog pa rin sa kailaliman ng lupa. Si Yang Xiaotian ay nakahiga ng malalim sa ilalim ng lupa, ang kanyang buong katawan ay puno ng dugo. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Boss! Kaagad pagkatapos, ang ika-10 Thunderbolt, dala ang kapangyarihang sirain ang mundo, ay baliw na sumabog patungo sa Yang Xiaotian sa ilalim ng lupa. Si Yang Xiaotian ay nagmamadaling umakyat sa langit anuman ang lahat, at sinubukan ang kanyang makakaya na tamaan ng kulog. Sa sandali ng pagbangga sa ika-10 kulog, naramdaman ni Yang Xiaotian na siya ay tinamaan ng prehistoric beast, at ang buong tao ay nataman sa lupa na parang bulalakaw. Napuno ng alikabok ang langit. Ang mga nakapaligid na bundok ay gumuho at naging pulbos. Si Huang Quan Ghost King at ang kanyang mga tauhan ay agad na sumugod kay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay nakahiga sa lupa, namamatay, at ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Maging si Yang Xiaotian, na mayroong Eternal Divine Body at nakamit ang maliit na tagumpay sa Eternal Divine Body, ay halos mamatay sa ilalim ng kapangyarihan ng ika-10 kulog. Gayunpaman, sa pagtingin sa naghihingalong Yang Xiaotian, si Huang Quan Ghost King at ang kanyang mga tauhan ay nagpakita ng isang nagulat na ngiti. Tagumpay. Napangiti si Nantian Sword God sa gulat. Napuno ng saya ang lahat.
Si Yang Xiaotian, na nakahiga doon, ay mapait na ngumiti. Muntik na akong mabuga ng hangin, tumatawa ka pa. Ano ang problema? Agad na humakbang si Huang Quan Ghost King at binigyan si Yang Xiaotian ng inihandang Heavenly Tribulation Thunder Water. Sa ilalim ng epekto ng Heavenly Tribulation Thunder Water, si Yang Xiaotian, na orihinal na namamatay, ay unti-unting huminga ng mas mabigat at ang kanyang puso ay lumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, mabagal na gumalaw ang mga kamay at paa ni Yang Xiaotian. Inilabas niya ang 6th Heavenly Tribulation Thunder Water at ang Life-Restoring Pill, nilunok ang mga ito, at nagsanay ng mga ehersisyo, at sa wakas ay gumaling ang kanyang kutis. Matapos lumiwanag ang kalangitan, huminto si Yang Xiaotian. Binabati kita, Sect Master, matagumpay mong nakondensed ang 14 na Hanyuan Fates. Nang makitang nagising si Yang Xiaotian, humakbang si Huang Quan Ghost King upang batiin si Yang Xiaotian, at ang kanyang mukha, na kasing putla ng Diyos ng kamatayan, ay nagpakita ng isang ngiti. Si Titan Troll, Xi Waxan, at Nantian Sword God ay humakbang pasulong upang batiin si Yang Xiaotian. Hindi maitago ng ilang tao ang kanilang pananabik at saya. Hindi masama. Ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, sa kabutihang palad, ang aking eternal divine body ay nakamit ng maliit na tagumpay, kung hindi, natatakot ako na talagang mamatay ako. Kahit na siya ay matagumpay na nakaligtas, si Yang Xiaotian ay mayroon pa ring matagal na takot. Sa pag-aakalang kailangan niyang makaligtas sa ika-15 Hanyuan Fate Thunder, ang anit ni Yang Xiaotian ay nanginginig. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang banal na dagat at mundo, hindi ito sapat upang dalhin ang ika-15 Hanyuan Fate, at kailangan niyang makahanap ng higit pang Hanyuan Fate Divine Stones upang pagsamahin ito. Sa mga sumunod na araw, nilamon ni Yang Xiaotian ang Heavenly Tribulation Thunder Water at ang Life Restoring Pill para magsanay. Pagkaraan ng ilang araw, ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Nabawi ang pinsala, at si Yang Xiaotian ay nagkaroon ng hindi pa nagagawang kaganhawahan. Sa bawat oras na binombo niya ang magkahalong Yuan Tian na kapalaran, makakatanggap siya ng halo-halong puwersa ng kulog ng Yuan Li sa buong katawan niya. Sa makatuwid, ang mas maraming kapalaran ng pinaghalong Yuan Tian, mas ang bilang ng kanyang pisikal na katawan ay mapapatay, at mas malakas ito. Kapag nakondense niya ang ika-15 pinaghalong kapalaran ni Yuan Tian, siya ay ganap na magbabago sa buong katawan. Sa oras na iyon, nagsimula na ang pinaghalong Yuan Diamond God. Tumayo si Yang Xiaotian at nagpalit ng damit. Ang mga damit ay ginawa ng kanyang ina. Noong panahong iyon, alam ng kanyang ina na si Huang Ying na maglalakbay siya, at gumawa siya ng maraming damit para sa kanya. Ginamit niya ang pangitaas na materyales at napakadaling isuot. Sa oras na ito, dumating ang mga higanteng Titan at ang Diyos ng Espada ng Nandian. Kuya Jian, paano ka nasaktan? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Xiaotian. Narinig ni Nantian Sword God Jianlin ang mga salita at tumawa, may isang kulog at buhay na dan ng mga kapatid ni Yang, na halos nabawi na. Tumingin si Yang Xiaotian kay Huang Quan Ghost King, at mabilis na sinabi ni Huang Quan Ghost King, ang may-ari, ganap na akong gumaling. Okay, tumawa si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tinanong ang mga Titan, mayroon bang anumang kilusan sa tungtian Divine Education nitong mga nakaraang araw? Ang Panginoon ng Pinto, si Zhao Rong ay natagpuan ang araw at ang buwan, ang suspendido na Diyos ng Espada ay nawala, at nagalit. Ngayon ang mga Diyos ng tungtian at ang mga Panginoon ng lahat ng partido ay naghahanap ng may-ari at ang Nantian Sword God. Kakanyahan. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, hindi siya nagulat. Tumingin siya sa direksyon ng tungtian Divine Education, go to the island. Hindi ba siya hinahanap ni Zhao Rong? Tapos may kinikilingan siya kay Hassan. Pumunta sa isla. Ilang Titans ang nagulat sa pakikinig kay Yang Xiaotian na pumunta sa isla. Yung may-ari, gusto nating patayin ang desperadong isla. Hindi napigilan ng masama ang magtanong. Bagamat mayroon silang magandang combat power, natulala pa rin sila sa kanilang 5 para patayin si Tungtian Divine Education. Kahit na malakas ang Ghost King ni Huang Quan, sapat na. Pagkatapos ng lahat, ang Tungtian Divine Education ngayon, ang lakas nito ay lumampas sa Huang Quan Magic Gate ng taong iyon. Tinawanan ni Yang Xiaotian ang ilang tao, ano sa palagay mo? Pumunta ka sa isla para iligtas ang mga tao, at aalis tayo kapag nailigtas natin ang mga tao. Pagkatapos ay sinabi niya, ang matanda ay dapat mabilanggo sa isla ng Desperate Island. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang magkamali. Nakulong ang matanda sa isla ng patay. Ang mga higanteng Titan ay hindi sinasadya. Tumanggo si Yang Xiaotian, si Zhao Rong ay magkakaroon ng kapalaran ng tadhana. Ang kanyang kapalaran ay dapat makuha mula sa katandaan. Pagkatapos ay sinabi niya ang nangyari sa bahay ng kanyang amo. Noon lamang nalaman ng lahat kung bakit ang galit at hinarang ni Zhao Rong ang kabisera ng Supreme Emperor noong panahong iyon.
Matapos magpasyang pumunta sa desperadong isla, hindi nag-atubili siyang Xiaotian, at agad na pinaandar ang spacecraft, at lumipad ang Huangquan Ghost King sa punong tanggapan ng Tungtian Divine Education. Pagkalipas ng ilang araw, maraming tao ang pumasok sa Tungtian Divine Education Territory. Bilang unang pagtuturo ng Wanjian Mainland, ang Tungtian God ay may dakilang kapangyarihan at malawak na hanay ng mga teritoryo, na mas malaki kaysa sa Supreme Empire. Pagpasok ko sa teritoryo, nakita ko ang isang lungsod na nakatayo sa nangungunang teritoryo. Sa teritoryo at lungsod, may mga inspeksyon ng hukbo paminsan-minsan. Kabilang sa mga masters ng inspection, hindi bababa sa isang santuwaryo malakas. Ito ay nasa paligid lamang ng Tiantian Divine Education Territory. Habang unti-unting lumilipad ang mga tao sa punong tanggapan ng Tungtian Divine Education, parami ng parami ang mga masters ng inspection, at ang mga master na nakatagpo nila ay lalong lumalakas at lumalakas. Malapit sa Tungtian Divine Education Headquarters, nakatagpo pa ng mga inspection na Diyos. Ang mga Diyos ng mga Diyos, kahit sa ang Super Imperyo, ay ang nangungunang malalakas na lalaki na nakaupo sa bayan, ng may paggalang, ngunit sa Tungtian Divine Education, kailangan nilang suriin ang parehong bantay. Sa unang pagkakataon, talagang naramdaman niyang Xiaotian ang malakas na lakas ng Tungtian Divine Education. Bago pumasok sa Tungtian Divine Education Headquarters, nakatagpo sila ng higit sa 20 mga Diyos ng Espiritu sa daan, tulad ng para sa santuwaryo, hindi mabilang. Ang hukbo sa mga pangunahing lungsod ay hindi alam kung ilang bilyong yuan ang idinagdag. Sa simula, sina Yang Xiaotian at Kang Xiong ay pumasok sa punong tanggapan ng Mingmen. Mayroong daan-daang milyong mga disipulo sa headquarters ng Mingmen, tulad ng malawak na dagat, at ngayon, ang mga disipulo ng Tungtian Divine Education Headquarters ay higit sa 100 milyon, na mas malakas kaysa sa Mingmen. Hindi katakataka na may ambisyon si Zhao Rong na pag-isahin ang libu-libong kontinente ng espada. Matapos makapasok sa Tungtian Divine Education Headquarters, iniligpit na niyang Xiaotian ang spacecraft, at ang mga higanteng tao ng Titan ay lumilipad sa isang nakatagong hininga. Sa sandaling malantad ang ilang tao, haharapin nila ang walang katapusang pagkubkob ng punong himpilan ng Tungtian Divine Education. Mahihirapang umatras sa buong katawan. Unti-unting lumalakas ang gabi. Maraming tao ang nag-ingat at sa wakas ay dumating sa Tungtian Divine Education Headquarters. Nakita ko ang punong tanggapan ng Tungtian Divine Education na nakatayo sa isang malaking tuktok ng bundok. Ang mga taluktok na matayog sa kalangitan, napakalaki, tingnan ito mula sa malayo, tulad ng isang malaking kaharian. Sa itaas ng mga taluktok ng bundok, mayroon pa ring mga lungsod, at mayroong higit sa isang lungsod. Sa pagitan ng mga taluktok at kagubatan, bilang karagdagan sa lungsod, mayroong hindi mabilang na mga palasyo, at ang mga disipulo ng Tungtian Divine Education ay patuloy na nag-shuttle sa pagitan ng mga bundok. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang buong tuktok ng bundok, maliwanag na mga ilaw, sobrang elegante. Ang mga tao ay nakatayo sa harap ng Tang Chanfeng kung ikaw ay langgam. Tang Chanfeng, tumingin siyang Xiaotian sa malalaking mata sa harap niya, at matangkad ang matangkad na Tang Chanfeng. Ang may-ari, nilalampasan namin ang Tang Chanfeng, hindi kalayuan, ito ay ang isla ng Desperado. Sabi ng mga Titans. Tumanggo siyang Xiaotian. Bilang resulta, ilang tao ang nalampasan ang Tang Chanfeng at dumating sa Tang Chanfeng, lumipad sandali, at nakakita ng isang malaking isla, at ang isla ay lumutang sa isang lugar ng dagat. Sa gabi, madilim ang dagat at mga isla. Mula sa malayo, ang desperadong isla ay parang isang kakilakilabot na higanteng halimaw na bumubukas sa maitim na higanteng bibig, na naglalabas ng pusong hininga. Pagtingin sa Death Island sa harap, maging ang Titan Trolls ay kinabahan. Ang Death Island ay talagang isa sa mga pinaka-nakakatakot na ipinagbabawal na lugar sa Wanjian Continent. Gaano ka man kalakas noon o kung gaano ka iginagalang ang iyong katayuan, kapag ikaw ay nakulong sa Death Island, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay, at hindi mo na muling makikita ang liwanag ng araw. Master, maraming master sa Death Island, at mahigpit ang mga guard. Mahirap makapasok. Tinitigan ni Huangquan Ghost King ang Death Island. Sa kanyang lakas, naramdaman niyang mahirap makapasok ang Death Island, na nagpapakita kung gaano kalakas ang mga bantay ng Death Island. Ayos lang. Nakipagkamay siyang Xiaotian at ngumiti, kaya kung pumasok mag-isa, hintayin mo ako sa labas ng isla. Master, pumasok ka mag-isa. Natigilan si Xi Waxen. Master, sasama ako sa iyo. Natakot si Huangquan Ghost King na malagay sa gulo siyang Xiaotian. Hindi na kailangan. Ngumiti siyang Xiaotian at sinabi, mayroon akong dingye. Dingye.
Si Huangquan Ghost King, Nantian Sword God, si Xi Waxen ay hindi pa alam ang pagkakaroon ni Dingye, at lahat sila ay nalilito. Kung hindi ako lalabas ng madaling araw, umalis ka muna, at magkikita tayo sa Destiny Island. Pagkatapos magsalita niyang Xiaotian, nagtago siya sa kalawakan at nawala sa harap ng maraming tao. Nalaman ng Yellow Spring Ghost King na hindi man lang niya makita ang hininga niyang Xiaotian, at hindi niya maiwasang magmukhang kainahinala. Tulad ng paglipad niyang Xiaotian sa Death Island, 12 ng mga figure din ang lumipad palabas mula sa Tungtian Peak at lumipad patungo sa Death Island. Sila ay si Zhao Rong, Wanji Sword God, si Hai Sword God at iba pang mga master. Kaya't, tulad ng itinago ng Yellow Spring Ghost King at ng iba pa ang kanilang mga katawan, nakita nila si Zhao Rong, Wanji Sword God at iba pang mga master na lumilipad mula sa malayo. Nang makita si Zhao Rong at ang Wanji Sword God na lumilipad mula sa malayo, ang lahat ng Titans ay nagulat at pinigilan ang kanilang hininga, sa takot na maaaring magkaroon ng anumang pagbabago sa daloy ng hangin. Nang si Zhao Rong, ang Wanji Sword God at ang iba pa ay lumipad sa karamihan, ang lahat ay mas kinabahan. Maging si Xi Waxen, isa sa 4 na dakilang Diyos ng medisina, ay labis na kinabahan. Mula nang mawala si Lord Hongfeng, ang sariling lakas ni Zhao Rong ay tumataas araw-araw sa mga nakaraang taon. Siya ay naging nangungunang master ng Wanjian Continent. Kahit sino pa ang humarap kay Zhao Rong, hindi ito madali. Nang madaanan ni Zhao Rong ang lugar kung saan nakatayo si Xi Waxen at ang iba pa, biglang huminto si Zhao Rong. Laminggalinga siya sa paligid. Nang makita ang mga aksyon ni Zhao Rong, mas natakot si Xi Waxen at ang mga Titans at pinagpawisan sila ng malamig. Nang magsasalita na sana ang Wanji Sword God, biglang sinabi ni Zhao Rong, may taong nandito ngayon. Sa sandaling sinabi ito ni Zhao Rong, natakot ang mga Titan at tumigil ang kanilang mga puso. Tinitigan din ng Ghost King na si Huangquan si Zhao Rong na may berdeng mga mata, handang bigyan si Zhao Rong ng buong lakas na pag-atake anumang oras. May nakapunta lang dito. Nang marinig ito ni Wanji Sword God, si Hai Sword God at iba pa, naghiwa-hiwalay silang lahat at hinanap ang 4 na direksyon. Ang kanilang pinuno ay nagpractice ng mahika ng tadhana at lubhang sensitibo sa lahat ng hininga. Dahil hinusgahan niya na may bago lang dito, siguradong hindi siya magkakamali. Guro, maaari ba itong master ng Zengi sect? Matapos maghanap ng ilang sandali, si Wanji Sword God ay lumapit kay Zhao Rong at nagsalita. Ang Zengi sect ay isa sa 10 super sect sa Wanjian Continent, at ang kapangyarihan nito ay pangalawa lamang sa Tungtian Divine Sect. Ilang araw na ang nakalipas, isang sinaunang ninuno ng Zengi sect ang pumasok sa Juming Island upang iligtas ang Chunky Sword God, ngunit sa huli ay pinatay siya ng mga ninuno ng Juming Island. Sekta ng Zengi, ngumisi si Zhao Rong, magnanakaw pa rin ang matandang si Zengi, at nagsumikap siyang itama ang Zengi Sword Cannon. Gusto niyang makipagkumpetensya sa akin para sa unang pwesto sa Kunlun Sword Contest. Pagdating ng panahon, tiyak na puputulan ko ang kanyang ulo. Pagkatapos ay dinala niya si Wanji Sword God at iba pa sa Juming Island. Dapat ang kabilang partido ay pumasok sa Death Island. Aisil ang Death Island. Ipasa ang utos, at hayaan ang lahat ng malalaking lungsod at malalaking sekta na maghanap sa bawat sulok ng teritoryo ng buong lakas. Huwag hayaang may makatakas. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng malamig na boses ni Zhao Rong. Hindi nagtagal pagkatapos na mailabas ang utos ni Zhao Rong, ang mga paghihigpit sa Death Island ay tumaas sa kalangitan, at ang mabibigat na paghihigpit ay nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Ang buong Death Island ay ganap na naharang. Sa Tungtian Peak, hindi mabilang na mga master at tropa ang lumipad at nagsimulang maghanap sa palibot ng Death Island at sa bawat sulok ng teritoryo. Para sa isang oras, ang Tungtian Divine Sect ay nataranta. Ang Ghost King na si Huangquan ay tumingin sa figure ni Zhao Rong na pumapasok sa Death Island, at lumubog ang kanyang mukha, natatakot ako na ang mahika ng tadhana ng batang ito ay pumasok sa kaharian ng malaking tagumpay. Ang galing ng Destiny Magic. Si Titan Troll, Nantian Sword God, Xi Waxen ay nagulat lahat. Ang Destiny Magic ay isa sa 10 mahusay na magic sa mundo ng martial arts. Napakalakas nito na alam ng lahat na kapag ang Destiny Magic ay mahusay, ang lakas ni Zhao Rong ay tiyak na masasabing nakakatakot. Ngayon ang Death Island ay ganap na naharang, ang pinuno ay nasa panganib. Sabi ng Ghost King na si Huangquan sa malalim na boses. Hanggat mayroong anumang paggalaw sa Death Island, siya ay sumugod. Sa oras na ito, nakita niyang Xiaotian, na nakapasok na sa Death Island, ang walang katapusang mga paghihigpit ng Death Island na tumataas sa kalangitan, na humaharang ng husto sa Death Island, at sunod-sunod na malakas na hininga ang dumaan sa espasyo kung nasaan siya, at hindi niya maiwasang magulat. Natuklasan ka ba? Nagtataka siyang Xiaotian. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila mahahanap. Sabi ni Dingye.
Tumango siyang Xiaotian, at nang magpapatuloy na siya sa paglipad ng malalim sa Death Island, nakita niya ang isang grupo ng mga figure na lumilipad sa di kalayuan. Nang makita ang pinuno, nanlaki ang mga mata niyang Xiaotian, Zhou Rong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din si Zhou Rong sa Death Island sa oras na ito. Nang makitang paparating si Zhou Rong, kumikilos ang puso niyang Xiaotian, at hindi niya maiwasang tumigil. Dumating si Zhou Rong sa isang tiyak na posisyon kung saan dumaan at huminto siyang Xiaotian, at nalilito siyang tumingin sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Zhou Rong si Wan Ji Sword God, may nahanap ka na ba? Si Quan Zu at ang iba ay nagsabi na wala silang nakitang sinuman. Umiling si Wan Ji Sword God. Sumimangot si Zhou Rong at sinabing, patuloy kang maghanap. Pagkatapos noon, siya at si Wan Ji Sword God ay lumipad sa isang tiyak na direksyon ng Juming Island. Maingat na sinundan niyang Xiaotian si Zhou Rong. Bagamat nandyan si Ding Ye, hindi siya naglakas loob na sumunod ng malapit. Napakalaki ng Juming Island. Pagkatapos lumipad ng kalahating oras, si Zhou Rong at ang iba pa ay dumating sa isang tuktok ng bundok, at pagkatapos ay personal na binuksan ni Zhou Rong ang pasukan at labasan ng tuktok ng bundok. Tuwang-tuwa siyang Xiaotian nang makita ang pasukan at labasan ng tuktok ng bundok. Ito na yata ang entrance at exit ng Juming Dungeon. Sa pangunguna ni Zhou Rong, nakatipid siya ng maraming pagsisikap. Kung hindi, napakalaki ng Juming Island kaya hindi madaling mahanap ang Juming Dungeon. Wu Yiqiua, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang libro, isang bar, isang bar. Nang pumasok si Zhou Rong at ang iba pa sa Juming Dungeon, sinundan sila niyang Xiaotian. Matapos dumaan sa napakahabang daanan, siyang Xiaotian at ang iba pa ay nakarating sa isang napakalawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Madilim at napakatahimik sa ilalim ng lupa, napakatahimik kaya nagpanik ang mga tao. Malabo na nakikita niyang Xiaotian ang mga silid isa-isa. Hindi konektado ang mga kwartong ito. Ang bawat silid ay halos 100 metro ang pagitan. Ang paligid ng mga silid ay gawa sa isang bagay na hindi kilala, at ang mga ito ay airtight. Hindi niya makita ang sitwasyon sa loob ng silid. Dahil dito napangiwi siyang Xiaotian. Mayroong libo-libong mga silid dito. Kung hahanapin mo isa-isa, natatakot akong hindi mo mahanap ang matanda sa loob ng ilang araw. At kung hahanapin mo ito isa-isa, siguradong maaalarma ang mga ninuno ng Tungtian Divine Sect na nagbabantay dito. Ang mga ninuno na ito ay nakatago sa bawat sulok sa paligid, at bawat isa sa kanila ay may napakalakas na aura. Hanggat may bahagyang paggalaw sa bawat silid ng Death Dungeon na ito, mahahanap nila ito. Sa oras na ito, dumating si Zhou Rongfei sa pinakamalalim na silid sa piitan. Tinanong niya si Wan Ji Sword God, ang Sword God of 4C, at iba pa, at pagkatapos ay binuksan ang silid at pumasok. Nang sundan niyang Xiaotian si Zhou Rong, nakita niya ang isang napakapayat na matandang lalaki sa hindi handang silid na ito. Ang matandang ito ay hindi lamang ikinulong ni Han Jingshentai gamit ang dalawang kamay at paa, kundi pati ang leeg ay nakalak doon. Nakakagalaw lang siya sa napakaliit na hanay. Noong una, ang Tongzin Demon Ape ay ikinulong din ng itim na kristal na malamig na bakal, ngunit ang matanda ay mas malala pa, at maging ang kanyang ulo ay nakalak doon. Ang malamig na kristal na bakal ay mas mahirap at mas mahirap tanggalin kaysa sa itim na kristal na malamig na bakal. Kahit naganap na gamitin niyang Xiaotian ang Tungtian Divine Sword at Kang Shenjian, natatakot siyang putulin ang malamig na kristal na bakal na ito sa loob ng ilang araw. Ang matanda, bakit ka mag-abala, ipinapayo ko sa iyo na sabihin sa akin ang susi sa pagbubukas ng palasyo ng Diyosa, upang hindi pahirapan. Tumingin si Zhou Rong sa matandang nasa harapan niya at sinabing, basta sasabihin mo sa akin kung saan nagtatago ang susi, ipinapangako kong hahayaan kitang umalis, at mula noon ay malaya ka na. Panipi. Taong gulang na lalaki, hindi naiwasang marinig niyang Xiaotian ang tawag ni Zhou Rong. Ang matandang ito na pinahirapan bilang tuyong kahoy ay ang matanda. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, at siya ay naghihingalo. Siya ay may isang nakabubusog na liwanag sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Zhou Rong at ngumiti, Zhou Rong, huwag kang mag-alala tungkol dito, ako ito, at hindi ko alam kung bubuksan ng Diyosa. Ang mga susi ng palasyo. Maliban kung linangin mo ang isang walang hanggang Diyos, hindi ka makapasok sa palasyo ng Diyosa. Linangin sa walang hanggang Diyos. Nang marinig ito ni Zhou Rong, lumubog ang kanyang mukha. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Zhou Rong na nanunuya, gayunpaman, hinding-hindi mo maaaring linangin ang isang walang hanggang Diyos sa buhay na ito. Zhou Rong, isang tulad mo ay hindi dapat mamatay. Narinig ni Zhou Rong ang kanyang mga salita at tumawa, hindi ko kailangang mamatay. Ngunit ngayon ay tila mamamatay ka rito.
Huwag kailanman makikita ang araw. At mananalo ako sa unang espada ni Kunlun. Top Sword God List. Sa oras na iyon, ang mga braso ko ay nabigla, at hindi dapat sumunod ang mundo. Nang maabot ko ang tuktok ng listahan ng Sword God at naging unang Sword God, ako ang namamahala sa relihiyon ng Tian God at pinag-isa ang libu-libong mga espada. Si Zhao Rong ay nagpapalabas ng momentum ng mundo. Ang sindak ng katawan ay bumalot sa mundo, at ito ay mas makamundo. Tadhana, naramdaman ng matanda ang hininga ni Zhao Rong, at sinabing malalim. Oo, Destiny God Gang. Nagmamalaki ang boses ni Zhao Rong, matanda, hindi mo inaasahan, linangin ko ang banal na mahiwagang kapangyarihan sa Dacheng sa lalong madaling panahon. Nakamit ko na ngayon ang dakilang tadhana, at naliwanagan ko na ang 15 uri ng pinakamataas na espada. Kontinente ng Wanjian, walang sino man ang aking kalaban. Tumawa si Zhao Rong at pinatunog ang silid. Bigla niyang inabot, hawak ang leeg ng matanda sa mga taon, at mabangis na sinabi, matanda, ang aking pasensya ay limitado. Pagkaraan ng isang buwan, kung hindi mo sasabihin sa akin ang susi sa palasyo ng Diyosa, diretsyong kukurutin kita. Kamatayan, pisilin mo ang iyong leeg. Kurot sa pagdurog. Speaking of which, magsipag ka, hawak mo ang leeg ng matanda, kahit anong oras, madudurog mo ang leeg ng matanda. Sa huli, biglang binuksan ni Zhao Rong ang kanyang kamay at tumalikod. 1 month later, babalik ako. Sa oras na iyon, pipiliin mo bang mamatay o piliin ang kalayaan, mas mabuting pag-isipan mo. Nang umalis si Zhao Rong, muling sumara ang pinto ng kwarto, tahimik ang lahat. Pinagmasdan ng matandang lalaki si Zhao Rong palayo sa figure at nagdalamhati sa kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan, Senyor, narito ako upang iligtas ka, huwag kang magsalita ng anuman. Natigilan ang matanda, halata namang walang katabi. Sinulyapan niya ang silid, ngunit nakita niyang madilim pa rin ang silid. Nang nataranta na lang ang matanda ay nakita niyang hindi kalayuan ang kanyang harapan, at may sumulpot na binatilyo. Nang makita ang binatilyo, naghinala ang matanda. Sino ang nakababatang kapatid? Tanong niya, at nagtanong. Umiling siyang Xiaotian, hindi kailangang malaman ng mga nakatatanda kung sino ako, alamin lang na ako ang kaaway ng buhay at kamatayan ni Zhao Rong. Sa pagsasalita tungkol dito, at sinabing, maaari kong iligtas ang aking mga nauna. Umiling ang matanda, hindi mo ito iligtas, walang sino man ang makakabasag nitong malamig na kristal na bakal na Diyos. Sa sandaling ito, hinimok niyang Xiaotian ang kawalang hanggan. Ang kapangyarihan ng oras ay nababalot sa buong katawan niyang Xiaotian. Diyos na walang hanggan. Napasigaw ang matanda sa kanyang malakas na boses, gulat na gulat. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ang walang hanggang Diyos na tanging langit at lupa ay maaaring linangin ng binatilyong nasa harapan niya. Alam mo, ang walang hanggang mga Diyos ay hindi matagumpay na nilinang. Saktong sumigaw ang matanda sa boses, biglang may lumipad papunta sa kwarto, saka binuksan ang pinto ng kwarto. Ang darating na tao ay ang pinakamakapangyarihang ninuno ng boxing. Sinulyapan ni Boxing Ancestor ang silid gamit ang dalawang mata at nalaman na may mga taong gulang lamang sa silid. Malamig niyang tiningnan ang matanda, mas mabuting huwag kang maglaro, kung hindi, mas masahol ka pa sa kamatayan. Speaking of this, naglibot-libot ako sa kwarto at walang abnormalidad bago umalis. Pagkaalis niya, ilang sandali pa, bumalik siya sa kwarto at pinagmasdan ito. Matapos makitang okay na, umalis na talaga si Fang Shi. Pagkatapos talagang umalis ng Boxing Ancestor, muling nagpakita si Yang Xiaotian. Tumingin ang matanda kay Yang Xiaotian at huminga ng malalim, ngunit nasa sabik pa rin siya. Tuwang-tuwa niyang sinabi, hindi ko inaasahan na ang nakababatang kapatid na lalaki ay nilinang sa isang walang hanggang Diyos. Nakikita niya na ang binatilyo ay hindi lamang negel-inang ng mga walang hanggang Diyos, ngunit maliit din, kung hindi man, imposibleng magkaroon ng gayong kapangyarihan. Sinabi ni Yang Xiaotian, maaari nang maniwala ang mga nakatatanda, maaari ba kitang iligtas? Humagulaw ang matanda, kahit matulungan mo akong buksan itong malamig na kristal na bakal, gusto naming umalis sa isla, imposible. Pagkatapos ng lahat, ang Nervik Island ay nagbabantay din sa daan-daang makapangyarihang sinaunang mga ninuno ng Tian God. Kahanga-hanga ang lahat, kunin ang ninuno ng boxing ngayon, 400,000 taon na ang nakalilipas, ito ay hindi matatalo. Kahit na ito ang tuktok ng mga Diyos, mahirap itong harangan. Huwag kang mag-alala sa senior na ito. Sinabi ni Yang Xiaotian, paano nakalimutan ng mga nakatatanda kung paano ako pumasok. Pagkatapos ay sinabi niya, hanggat ang mga nauna ay hindi nakikita, magkakaroon ako ng paraan upang alisin ito. Sandaling natahimik ang matanda, at saka sinabing, sige, kung ililigtas mo ako, ano ang kondisyon?
Tadhana, sinabi ni Yang Xiaotian, gusto kong linangin ang kapalaran. Sa pagsasalita tungkol dito, nakita ng kanyang palad na ang hindi mabilang na kapalaran, ang puno ng Diyos ay lumitaw sa palad ni Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Destiny God 3. Nagulat ang buong katawan ng matanda, actually activated the time of the time, and also conquered the Destiny God 3. Alam niya kung gaano kahirap ang oras ng oras ng oras. At kahit na i-activate mo ang oras ng oras, napakahirap na lupigin ang puno ng Destiny God. Sa oras na iyon, kahit na hindi niya ma-activate ang monumento ng oras at masakop ang puno ng Destiny God. Ginawa ito ng Begets na nasa harapan niya. Oo, ilang araw na ang nakalipas, binuksan ang templo ng Tadhana, na-activate ko ang monumento ng panahon, at pinasuko ang puno ng Tadhana. Sabi ni Yang Xiaotian. Maulap ang mukha ng matandang panahon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumanggo siya at sinabing, sige, iligtas mo ako at ituturo ko sa iyo ang banal na kapangyarihan ng Tadhana. Gayunpaman, pagkalabas ko, sana ay gamitin ko ang iyong puno ng Tadhana para magsanay. Okay, masayang sabi ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, nasakop niya ang puno ng Tadhana, at ang lakas ng Tadhana ng puno ng Tadhana ay higit pa sa sapat para sa 2 tao na magsanay ng sabay. Bilang karagdagan, ang matandang tao ng oras ay kailangang gumamit ng puno ng Tadhana upang magsanay, kaya maaari lamang siyang sumunod sa kanya, kaya walang alinlangan na may isa pang walang katulad na Panginoon sa tabi niya. Bilang direktang alagad ng Diyosa ng Tadhana, walang alinlangang malakas ang matandang tao ng panahon. Kung hindi na ilok ni Zhaorong ang kanyang mga paa at ulo gamit ang malamig na kristal na bakal. Kaya, ginamit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng oras ng walang hanggang katawan upang kaagnasan at pagsamahin ang malamig na kristal na bakal na nakalok sa matandang tao ng panahon. Kinagat niya at inisip muna ang nasa leeg niya. Sa ilalim ng kapangyarihan ng oras, ang cold crystal iron ay unti-unting naging time sand. Sa wakas, nahubad ang cold crystal iron sa leeg. Pagkatapos, inisip ni Yang Xiaotian ang iba pang 4. Lumipas ang oras. Habang lumayo pa siya, mas lalong kinabahan si Yang Xiaotian, sa takot na ang Fist Ancestor at iba pang mga master ay dumating upang mag-inspection muli. Sa kabutihang palad, nang matagumpay niyang makalas ang huling cold crystal iron, hindi nagpakita ang Fist Ancestor at ang iba pa. Kahit na ang cold crystal iron ay nakalas, ang matandang tao ng panahon ay napakahina pa rin. Siya ay nakakulong at pinahirapan dito sa loob ng maraming taon. Kung ang matandang tao ng panahon ay hindi nagsanay ng Destiny Divine Art, matagal na siyang namatay. Sa sandaling ito, biglang dumating ang mga yabag mula sa malayo. Ito ang Fist Ancestor. Nang marinig ang pamilyar na mga yapak, ang matanda ng panahon ay nalungkot. Papalapit na ang mga yabag. Halatang naglalakad sa direksyon na ito ang kamao ni Nuno. Kinabahan din si Yang Xiaotian, at tumatakbo ang kanyang buong katawan, handang umatake anumang oras. Gayunpaman, habang papalapit na ang mga yapak ng kamao ni Nuno, biglang may kumatok sa di kalayuan. Patayin, Zengi Sect, napakatapang mo. Noong nakaraang pagkakataon, ang iyong sinaunang ninuno na si Chen Lin ay pinatay, at nang ahas kang pumasok sa Death Island ngayon. Walang sino man sa inyo ang makakaalis ngayon. Pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang malakas na putok, at ang kamanghamanghang enerhiya ng espada ay sumugod sa kalangitan. Ang kamao ni Nuno na orihinal na naglalakad patungo sa gilid na ito ay hindi napigilan na tumigil at lumipad palayo. Ganap na nakahinga si Yang Xiaotian nang makita niyang umalis ang kamao ni Nuno. Kung nalaman ng kamao na ni Nuno na nabuksan ng matanda ang malamig na kristal na bakal, at dumating ang lahat ng sinaunang ninuno ng Death Island, talagang magiging isang matinding labanan ito. Mabilis na inilabas ni Yang Xiaotian ang isang subo ng makalangit na kapigatian ng Thunder Water at Life Peel at hiniling sa matanda na lunukan ito. Ang ika-6 na antas ng makalangit na kapigatian ay kulog na tubig. Second Level Heavenly Tribulation Life Peel. Tiningnan ng matandang lalaki ang mga bagay na nasa kamay ni Yang Xiaotian at natigilan. Senyor, huwag kang ang mataranta. Uminom ka muna ng gamot para gumaling ang mga sugat mo, sabi ni Yang Xiaotian. Nagising ang matanda ng panahon at nilamon ang Heavenly Tribulation Thunder Water at ang Life Peel. Unti-unting lumakas ang kanyang hininga na sa una ay sobrang hina. Ang malakas na lakas ng kulog ng 6th Heavenly Tribulation Thunder Water ay patuloy na nag-aayos ng kanyang mga internal organs at nasugatan ang mga divine veins. Senyor, paano na? Tanong ni Yang Xiaotian. Walang problema. Masayang ngumiti ang matandang tao ng panahon, ngunit nang lumabas siya ng silid, nag-alinlangan siya saglit at sinabi kay Yang Xiaotian, munting kapatid,
ang Sword God of Apocalypse ay ang aking matalik na kaibigan sa buhay at kamatayan, at siya rin ay nakakulong dito. Siguro kung iligtas mo rin siya. Ang Sword God of Apocalypse. Natigilan siyang Shoutian. Ang Sword God of Apocalypse, ang pang-apat na Sword God sa Sword God list. Nakulong din siya dito. Oo, nasa tabi lang ang kwarto ng matandang Changqi. Naikuyong ni matandang Suyo ang kanyang mga kamao kay Yang Shoutian at sinabing, hindi pa ako humiling sa sinuman sa buhay ko, nakikiusap ako na iligtas mo ang matandang si Changqi. Mula ngayon, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, gagawin ni Old Shen ang lahat. Sa labas ng piitan, patuloy na dumating ang malalakas na puwersa. Nag-isip siyang Shoutian at sinabing, okay, dalhin mo ako doon. Tuwang-tuwa at nagpapasalamat si matandang Suyo, salamat, kapatid. Kaagad, binuksan ng dalawa ang pinto ng silid, at pagkatapos ay dumating sa isang silid sa hindi kalayuan na hindi nakikita. Lumingalinga siyang Shoutian at tiniyak na walang mali, pagkatapos ay ginamit niya ang Eternal Divine Body para buksan ang pinto ng silid. Sa silid, isang payat na matandang lalaki ang ikinulong din ng 5 malamig na bakal na kristal. Sinong mag-aakala na ang matandang ito na mukhang mahina sa harap niya ang magiging pang-apat na pinakamataas na pag-iral sa Sword God list. Nang makita ng Sword God of Apocalypse na may pumasok, hindi niya naiwasang iangat ang kanyang ulo, at nang makita niyang si Old Man Suyo yun, natigilan siya. Tahimik na kilos ang ginawa ng matandang Suyo. Hindi nagatubili siyang Shoutian, at humakbang pasulong upang i-activate ang Eternal Divine Body, kinaligan ng Cold Crystal Divine Iron sa leeg ng Apocalypse Sword God. Nang makita ng Apocalypse Sword God ang Eternal Divine Body ni Yang Shoutian, nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla at pananabik. Nang kalasin ni Yang Shoutian ang ika-4 na Cold Crystal Divine Iron ng Apocalypse Sword God, unti-unting hamupo ang labanan sa labas ng piitan. Malinaw, ang mga master ng Zengi sect na dumating sa oras na ito ay patuloy na pinipigilan at pinapatay. Hindi na magtatagal at ganap na matatapos ang laban. Nababalisa siyang Shoutian at hindi niya maiwasang mapabilis. Sa wakas, lahat ng 5 Cold Crystal Divine Irons ng Apocalypse Sword God ay nabuksan. Siyang Shoutian ay nakahinga ng maluwag. Inilabas niya ang Heavenly Tribulation Thunder Water at ang Life Peel at hiniling sa Apocalypse Sword God na lumunin sila. Nang makita ng Apocalypse Sword God ang 6th Heavenly Tribulation Thunder Water at ang 2nd Tribulation Heavenly Grade Life Peel, ang kanyang ekspresyon ay eksaktong kapareho ng sa Old Man of Time. Kung paanong ang Apocalypse Sword God ay nilamon lamang ang Heavenly Tribulation Thunder Water, biglang, narinig muli ang mga yabag sa di kalayuan, at kitang-kita na ang Fist Ancestor ay tumalikod. Nang dumating ang kamao na ninuno sa pintuan ng silid ng matanda, halos sabay na nawala siyang Shoutian at ang dalawa pa. Lumakad ang kamaong nuno sa pintuan ng silid ng matanda, binuksan ang pinto ng silid, at nakitang wala itong laman sa loob. Natigilan siya sandali, at pagkatapos ay galit na galit, Zengi sect. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Ang master ng Zengi sect ay nagkataong pumasok ngayong gabi, kaya hindi nakakagulat na pinaghihinalaan niya ang Zengi sect. Ang galit ng kamao ng ninuno ay ikinaalarma ng mga sinaunang ninuno na nagbabantay sa piitan. Halos 100 figure ang nabasag sa hangin sa isang kisap mata. Nang makita nilang walang laman ang silid ng matanda, lahat sila ay galit na galit. Pagkatapos, sunod-sunod nilang natuklasan na ang Diyos ng Espada ng Changqi ay nailigtas, at ang kamao ni Nuno at ang iba pa ay mas mamamatay tao. Paano nabuksan ng Zengi sect ang malamig na kristal na bakal? Isang sinaunang ninuno ang nagalit at naghinala. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Maging espada man ito, mahirap putulin ang banal na bakal tulad ng malamig na bakal na kristal, at kapag naputol ito, maraming ingay, at hindi nila ito narinig. Nagulat din ang ibang mga sinaunang ninuno. Ang kamao ni Nuno ay may malungkot na mukha at malamig na mga mata, kahit na nailigtas nila ang matandang lalaki ng panahon at ang matandang lalaki ng Apocalypse, hindi sila makakatakas mula sa Isla ng Kamatayan. Matagal nang binuksan ang pagbabawal sa Isla ng Kamatayan, at ngayon kahit langaw ay hindi na makakalipad palabas. Hanapin mo sila para sa akin. Isa-isa kong pupulutin ang ulo nila. Ang ninuno ng kamao ay pumailang lang sa langit, at isang napakalakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Ang lahat ng mga sinaunang ninuno ay pumailang lang sa langit, hinahanap ang bawat sulok ng piitan at ang Isla ng Kamatayan. Habang ang Fist Ancestor at ang iba pa ay buong lakas na naghahanap, dinala niyang Shoutian ang matandang tao ng panahon at ang espadang Diyos ng Apocalypse sa gilid ng Isla ng Kamatayan, at pagkatapos ay hiniling kay Dingye na tahimik na sirain ang pagbabawal sa Isla ng Kamatayan. Maayos na lumipad palabas ng Isla ng Kamatayan ang tatlo.
Sa orihinal, ang Ghost King ng Huangquan at ang kanyang mga tauhan, na nakarinig ng labanan sa Juming Island, ay nag-aalala kay Yang Xiaotian, nang bigla nilang makita si Yang Xiaotian kasama ang matandang tao ng panahon at ang Diyos ng Espada ng Changqi, at nagulat sila. Ikaw si Senior Changqi. Nagulat ang Sword God ng Nantian nang makita ang Sword God ng Changqi. Nantian boy, ikaw kasi. Nagulat din ang Sword God ng Changqi nang makita ang Sword God ng Nantian. Hindi bagay na magtagal dito, umalis muna tayo. Sinabi ni Yang Xiaotian sa lahat. Pagkatapos, lumipad ang lahat sa himpapawid, habang hindi nakikita, at lumipad sa labas ng teritoryo ng Tungtian Divine Religion sa napakabilis na bilis. Sa daan, mayroon lamang mga disipulo ng Tungtian Divine Religion na nagpapatrolya sa lahat ng dako, at ang mga tropa mula sa mga pangunahing lungsod ay patuloy na bumuhos, na humaharang sa bawat puwang. At hindi nagtagal ay nalaman ni Zhao Rong ang balita na ang matandang tao ng panahon at ang Diyos ng Espada ni Changqi ay nailigtas. Ano, naligtas ang matandang panahon? Narinig ito ni Zhao Rong at agad na tumakbo palayo, at ang lakas ng espada sa kanyang katawan ay lumundag. Umaasa pa rin siya sa susi ng Goddess Palace na binanggit ng Old Man of Time. Kung makukuha niya ang mga bagay sa Goddess Palace, mas magiging kumpiyansa siya sa Kunlun Sword Contest makalipas ang ilang buwan. Ngayon, ang Old Man of Time ay nailigtas. Seal of all spaces, kahit kailangan mong maghukay ng 3 talampakan ng lalim, kailangan mong mahanap ang Old Man of Time para sa akin. Galit na galit si Zhao Rong. Natahimik ang lahat ng master ng Wanjie Sword God. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakatakas si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama mula sa teritoryo ng Tungtian Divine Religion nang walang anumang panganib. Matapos umalis sa teritoryo ng Tungtian Divine Religion, nalaman ng Titan Troll na puno ng pawis ang kanyang likod. Sa kabutihang palad, naprotektahan ng tripod ang hininga ng lahat, kung hindi, imposibleng umalis sa teritoryo ng Tungtian Divine Religion na umaasa sa kakayahan ng lahat ng tao sa pagiging invisibility. Tumingin si Yang Xiaotian sa likuran niya. Isang araw, hayagang lalakad siya sa Tungtian Divine Religion at sakupin ang Tungtian Kick. Si Yang Xiaotian at Huangquan Ghost King at ang kanyang mga kasama ay umalis ng walang tigil. Pagkatapos nilang malayo sa Tungtian Sect, inilabas ni Yang Xiaotian ang Abyss Spaceship at lumipad kasama ang lahat. Sa loob ng spaceship, binigyan ni Yang Xiaotian ang bawat isa sa Old Man of Time at the Sword God of Apocalypse ng 10 Second Tribulation Heavenly Grade Life Pills, at hiniling sa kanila na lunukan ang mga ito para gumaling ang kanilang mga sugat. Pagkaraan ng 10 araw, ang Old Man of Time at ang Sword God of Apocalypse ay gumaling ng marami mula sa kanilang mga pinsala. Mamula-mula ang dating ng dalawa na payat at payat. Kahit papaano ay maganda ang kanilang espiritu, at hindi na sila ang uri na maaaring mamatay anumang oras. Salamat, kapatid, sa pagligtas sa akin. Matapos mabawi ang Sword God of Apocalypse, lumapit siya kay Yang Xiaotian at yumuko upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kung hindi dahil kay Yang Xiaotian, malamang na makukulong siya sa Death Dungeon sa buong buhay niya, at walang posibilidad na makitang muli ang liwanag ng araw. Kinamayan ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Senyor, hindi mo kailangang maging magalang. Ikaw ang nakatatanda ni Brother Jian, at gayon din ang aking nakatatanda. Sa mga araw na ito, si Jian Lin, ang Sword God ng Nantian, ay nagsabi kay Yang Xiaotian tungkol sa kanyang relasyon sa Sword God ng Changqi. Lumalabas na ang Sword God of Nantian ay nakatanggap ng sword skill mula sa Sword God of Changqi noong nakaraan. Ang Sword God ng Changqi ay parehong guro at kaibigan ng Sword God ng Nantian. Ang Sword God ng Changqi ay tumingin sa Sword God ng Nantian sa tabi niya, at napakilos din. He smiled with relief and said, hindi ko akalain na balang araw makikita ko ang bata ng Nantian. Ang Sword God ng Nantian ay ngumiti at nagsabi, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit si Senior Changqi. Kailangan kong matutunan ang mga kasanayan sa espada ni Senior Changqi. Ang Sword God of Changqi ay tumawa, okay, huwag mo lang akong hahabulin at bugbugin katulad ng ginawa ko noon. Nagtawanan ang lahat. Pagkatapos, nagsimulang turuan ng matandang tao ng panahon si Yang Xiaotian ng mahika ng tadhana. Isang beses lang itong sinabi ng matandang tao, at naalala ito ni Yang Xiaotian. Nang malaman ng Old Man of Time na ganap ng kabisado ni Yang Xiaotian ang Destiny Art pagkatapos niyang sabihin ito ng isang beses, at na matagumpay niyang mapapatakbo ang Destiny Art isang araw mamaya, hindi niya maiwasang mamangha. Noon, tinuruan siya ng kanyang amo, ang Goddess of Destiny, ng Destiny Art, at nag-practice siya nito sa loob ng isang buong taon bago niya matagumpay na mapatakbo ang Destiny Art. At sobrang awkward pa, ngunit ginawa ito ni Yang Xiaotian sa loob lamang ng isang araw. Sa katunayan, ang hindi niya alam ay ang dahilan kung bakit naiintindihan ni Yang Xiaotian ang Destiny Art ng napakabilis at mabilis na pinaandar ang Destiny Art ay dahil nilinang ni Yang Xiaotian ang 14 na Hanyuan Destinies.
Si Yang Xiaotian ay mayroong 14 na Hunyuan Destinies, at ang pagsasanay sa Destiny Art ay 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kaya't sa mga sumunod na araw, naupo si Yang Xiaotian na naka-cross-legged kasama ang Old Man of Time sa ilalim ng Destiny Tree sa spaceship upang magsanay ng Destiny Art. Habang nagpapagaling si Changqi Sword God mula sa kanyang mga pinsala, nakikipag-sparring siya kay Nantian Sword God. Kahit na si Nantian Sword God ay isa na sa nangungunang 30 Sword God sa Sword God list, malayo pa rin siya sa Changqi Sword God, ang pang-4 na higanteng Sword God. Kahit na ang Apocalypse Sword God ay hindi naka-recover mula sa kanyang pinsala, ang Southern Sky Sword God ay tinamaan din ng malakas. Nanunood sina Titan Troll at Xe Waxen sa gilid at nakinabang ng husto. Kung tungkol sa Yellow Spring Ghost King, wala siyang interes sa kompetisyon sa pagitan ng Apocalypse Sword God at ng Yellow Spring Ghost King. Ang Yellow Spring Ghost King ay karaniwang nagsasanay ng kanyang 10,000 Ghosts Divine Cannon sa palasyo ng spaceship. Ang 10,000 Ghosts Divine Cannon ay kilala bilang ang unang magic cannon ng Kangshen Continent. Makalipas ang 1 buwan, huminto ang Abyss spaceship sa harap ng Destiny Island. Pagkatapos ng 1 buwan ng matapang na pagsasanay, ang Destiny Divine Art ni Yang Xiaotian ay tuluyang nakapasok sa threshold. Bagamat ito lamang ang threshold, ang Destiny Divine Art ay isa ng paunang tagumpay at maaaring makapasok sa Destiny Island. Ang matandang tao ng panahon ay mas nagulat nang makita na ang Destiny Divine Art ni Yang Xiaotian ay nasanay lamang sa loob ng 1 buwan at nakapasok na sa threshold. Noon, nag-ensayo siya ng mahigit 10 taon bago pumasok sa threshold. Gayunpaman, bagamat na-practice na niya ang Destiny Divine Art hanggang sa threshold pagkatapos mag-practice ng 1 buwan, naisip pa rin niyang Xiaotian na napakabagal nito. Pagkatapos ng lahat, may ilang buwan pa bago ang Kunlun Sword Contest. Ang Destiny Magic ni Zhao Rong ay naging perpekto, at ang kanyang talent threshold. Si Yang Xiaotian at ang iba pa ay lumabas ng spaceship. Maaliwalas at bughaw ang langit. Ang Destiny Island ay nakatayo sa dagat, at ang langit sa itaas ng isla ay berde, na parang ito ang unang pagkakataon. Tinanong ni Yang Xiaotian si Huangquan Ghost King ng ilang bagay tungkol sa Heaven Shaking Sword God, at pagkatapos ay lumipad papunta sa Destiny Island kasama ang Old Man of Time. Dahil hindi makapasok si Huangquan Ghost King, Nantian Sword God at iba pa, naghintay sila sa labas. Hindi nagtagal, si Yang Xiaotian at ang Old Man of Time ay dumating sa ipinagbabawal na light shield ng Destiny Island, at pagkatapos ay na-activate ang Destiny Magic at dumaan sa ipinagbabawal na light shield. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala sa paningin ng lahat ang mga figure ni Yang Xiaotian at ng Old Man of Time. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Pagpasok muli sa Destiny Island, iba ang pakiramdam ni Yang Xiaotian. Noong huling pagkakataon, noong binuksan ang Templo ng Tadhana, ang mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng sekta at paaralan ay dumagsa, at ang tanging nakikita nila ay mga tao. Ngayon, ang mga bundok at ilog ay kaakit-akit, na nakalulugod sa mata. Dumating ang dalawa sa tarangkahan ng Temple of Destiny at hinikayat pa rin ang Destiny Divine Art na pumasok. Dahil ang lugar kung saan ang Heaven Shaking Sword God ay seliado ay dumaan sa Goddess Palace, pumunta muna si Yang Xiaotian sa Goddess Palace. Senyor, alam mo ba kung anong mga kayamanan ang nasa Goddess Palace? Tanong ni Yang Xiaotian habang nasa daan. Dahil si Zhao Rong ay sabik na makapasok sa Goddess Palace, tiyak na mayroong ilang magagandang kayamanan sa Goddess Palace. Saglit na nag-alinlangan ang matanda, at hindi ito itinago, bukod sa Destiny Divine Book, mayroon ding Destiny Divine Peel. Destiny Divine Peel. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi nakakagulat na gustong pumasok ni Zhao Rong sa Goddess Palace. Ang Destiny Divine Peel ay mas mahusay kaysa sa Destiny Divine Fruit. Gamit ang Destiny Divine Peel, ang paglilinang ng Destiny Divine Art ay magiging higit sa 1,000 milya sa isang araw. Tumango ang matanda, oo, Destiny Dandan. Sa oras na iyon, nakolekta ni Master ang halos 1,000 uri ng mga Diyos, at gumawa ng ilang mga Diyosa ng tadhana. Kung ilan, hindi ko alam. Nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian. Kung may sapat na tadhana, tiyak na pagbubutihin niya ang kanyang kapalaran. Sa pamumuno ng matanda, makalipas ang 2 oras, sa wakas ay dumating na ang dalawa sa palasyo ng Diyosa. Ang palasyo ng Diyosa ay nakatayo sa sahig ng bundok sa harap, hindi malaki, at walang gintong kaluwalhatian, ngunit mayroong isang hindi mailarawang alindog. Napatingin ang matanda sa palasyo ng Diyosa na nasa harapan niya, at sobrang emosyonal niya. Sa oras na iyon, naalala pa niya na itinuro ng kanyang amo ang kanyang kapalaran sa harap ng palasyo ng Diyosa. Magalang na sinamba ng matanda ang palasyo ng Diyosa. Yumukod din si Yang Xiaotian sa Goddess Palace upang ipakita ang kanyang paggalang sa Diyosa ng Tadhana,
at pagkatapos ay pumunta sa pintuan ng palasyo at nagsimulang tumakbo sa walang hanggang Diyos. Nang mailapat ang kanyang palad sa pinto, bumuhos ang kapangyarihan ng oras sa pinto, umaalingaw ang pinto, at malakas siyang bumaril sa ginintoang liwanag. Nang bumukas ang pinto, isang malakas na pagsipsip ang biglang nabuo, at siyang Xiaotian ay sinipsip sa bulwagan. Pagkatapos, muling isinara ang pinto. Nang maging matatag na siyang Xiaotian, nalaman niyang dumating siya sa bulwagan. May nakita akong estatwa ng isang diyosa na nakatayo sa itaas ng bulwagan. Ang estatwa ng estatwa ay parang buhay. Akala ko estatwa ng diyosa ng tadhana. Bagamat isa lamang itong estatwa, makikita rin nito ang makulay na diyosa ng tadhana, at ang mga pioneer ng bansa. Ang diyosa ng kapalaran ay nagpapalabas ng isang mahiwagang alindog sa kanyang buong katawan, na nagpapahanga sa mga tao. Inalis niyang Xiaotian ang kanyang mga mata sa estatwa at tumingin sa bulwagan. Sa isang dingding ng bulwagan, maraming mga sinaunang aklat, at sa kabilang dingding, maraming bote ng jade. Tila ang mga bote ng jade ay naglalaman ng iba't ibang elixir na pino ng diyosa ng kapalaran. Lumapit siyang Xiaotian sa mga sinaunang aklat at binuklat ang mga ito. Lahat sila ay ilang natatanging mga kasanayan at mga lihim na libro mula sa sinaunang panahon, at mayroon ding ilang mga tala ng diyosa ng kapalaran. Napakaganda at natural ang sulat, kamay ng diyosa ng kapalaran. Sa pinakakapansin-pansing posisyon sa bookshelf, natagpuan niyang Xiaotian ang Destiny Divine Canon. Bagamat tinuruan siya ng matanda ng panahon ng mahika ng tadhana, muli pa rin niyang binaligtad ang Destiny Canon. Hindi ko alam kung anong uri ng material ang ginawa ng Destiny Canon, at ito ay naglalabas ng hininga ng tadhana. Ang pag-flip sa Destiny Canon at pakikinig sa lumang tao ng panahon ay dalawang magkaibang karanasan. Ang pag-flip sa Destiny Canon ay nagbigay kay Yang Xiaotian ng bagong pag-unawa sa Destiny Magic. Inilagay ni Yang Xiaotian ang Destiny Canon at ang mga sinaunang aklat na ito sa Medicine Cauldron. Ngayon, hindi alam ni Yang Xiaotian kung gaano karaming mga sinaunang aklat ang mayroon siya, at ang mga sinaunang aklat na ito lamang ay napakamahal. Maya-maya, lumapit siya sa isa pang pader. Pagkatapos, binuksan niya ang isang bote ng jade, at biglang, napuno ng halimuyak ng elixir ang buong bulwagan. Ice Jade Peel. At isa itong top level na Holy Peel. Ang Ice Jade Peel na ito lamang ay pambihira. Dahil nawala ang paraan ng pagpino ng Ice Jade Peel. Binuksan niyang Xiaotian ang iba pang mga bote ng jade, na lahat ay bihirang mga elixir mula noong sinaunang panahon, halos lahat ay mga top level na Holy Peel. Sa wakas, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog sa isang malaking bote ng jade na naglalabas ng berdeng ilaw, at pagkatapos ay binuksan niya ang bote ng jade. Sa isang iglap, ang banal na liwanag ay sumikat sa kalangitan, at ang kinang ay nagliwanag sa bulwagan. Nakita ko na may 10 Destiny Peel sa bote ng jade. May mga mahiwagang linya sa ibabaw ng bawat Destiny Peel, ngunit hindi ito mga linya ng kulog at sakuna. Sa ilalim ng liwanag, naaninag nila ang ningning ng mga taon at ang kalawakan. Bagamat nahulaan niya na dapat mayroong higit sa 2 o 3 Destiny Peels, hindi pa rin mapigilan niyang Xiaotian ang kanyang saya nang makita niya ang 10 Destiny Peels sa kanyang harapan. 10 Destiny Peels. Ito ay isang malaking sorpresa. Gamit ang 10 Destiny Peels na ito, ang kanyang Destiny Divine Art ay maaaring sumulong ng mabilis, at maaari siyang makapasok sa maliit na tagumpay o kahit na mas mataas na antas bago ang Kunlun Sword Contest. Tuwang-tuwa siyang Xiaotian na nakolekta niya ang lahat ng 10 Destiny Peels at lahat ng elixir. Pagkatapos, muli siyang naglibot sa bulwagan, at lumabas lamang ng Destiny Temple nang wala ng ibang mahanap. Nang makita ng matandang naghihintay sa labas si Yang Xiaotian na lumabas, nagmadali siyang lumapit kay Yang Xiaotian, Mr. Yang, kumusta na? Mahahanap mo ba ang Destiny Sword? Ang Destiny Sword. Nagulat si Yang Xiaotian, pagkatapos ay umiling at sinabing hindi. Ang matanda ay mukhang bigo, at pagkatapos ay sinabi, sa tingin ko ay kinuha ito ng aking Panginoon. Kung gayon, umalis tayo at iligtas ang iyong kaibigan ngayon. Tumango si Yang Xiaotian. Pagkatapos, siya at ang Old Man of Time ay lumipad patungo sa bundok na pumipigil sa nanginginig na langit na Sword God. Ang bundok na sumupil sa Heaven Shaking Sword God ay hindi malayo sa Heavenly Destiny Mountain, at dumaan ito sa Heavenly Destiny Mountain. Sa makatuwid, nang dumaan sa Heavenly Destiny Mountain, hiniling ni Yang Xiaotian ang Old Man of Time na maghintay. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng Old Man of Time, inakyat niyang muli ang Heavenly Destiny Mountain. 5,000 talampakan, 6,000 talampakan. Nang makita si Yang Xiaotian na lumampas sa 5,000 talampakan at 6,000 talampakan sa kabuuan, natigilan si Old Man of Time. Nang si Yang Xiaotian ay sumugod ng 10,000 talampakan at direktang umakyat sa Heavenly Destiny Mountain, ang Old Man of Time ay nakatayo doon, at direktang natigilan.
Ang templo ng Destiny na ito ay talagang nakuha ng kanyang master sa isang Jedi. Matapos itong makuha, kahit na ang kanyang amo, ang Diyosa ng Tadhana, ay hindi pa nakaakyat sa Heavenly Destiny Mountain. Kahit na isuot ng kanyang amo ang God of Destiny armor, hindi niya maakyat ang Heavenly Destiny Mountain. At ngayon, si Yang Xiaotian ay sumugod sa tuktok ng Heavenly Destiny Mountain ng sabay-sabay. Sa pagtingin kay Yang Xiaotian na nakarating sa tuktok ng Destiny Mountain, ang matandang tao ng panahon ay bumulong sa kanyang sarili, ang anak ng Tadhana. Siya pala ang anak ng Tadhana. Naalala pa niya ang sinabi ng kanyang amo, ang Diyosa ng Tadhana, na kung may umabot sa tuktok ng Destiny Mountain, siya ang magiging anak ng Tadhana at mamamahala sa Martial Spirit World. Ang taong ito ang itinadhana ng langit. Ang namamahala sa Martial Spirit World. Sa pag-iisip nito, nanginginig sa kanyang puso ang matanda ng panahon. Ang Martial Spirit World ay malawak at walang hanggan. Kahit ang kanyang amo, ang Diyosa ng Tadhana, ay isang patak lamang sa karagatan, at maging ang Panginoon ng Hongfeng ay isang patak lamang sa karagatan. Kung ang batang ito ay maaaring mamahala sa Martial Spirit World sa hinaharap. Yun, hindi siya naglakas loob na isipin ito. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Sa oras na ito, muling dumating si Yang Xiaotian sa tuktok ng Destiny Mountain. Tiningnan niya ang mahigit 30 piraso ng Hunyuan Destiny Divine Stones na naiwan noong huling pagkakataon, at tuwang-tuwa siya. Gamit ang 30 o higit pang Hunyuan Destiny Divine Stones, sapat na para sa kanya na pagsamahin ang dagat ng banal na mundo sa isang nakakatakot na antas. Pagkatapos, kaya niyang dalhin ang ika-15 Hunyuan Destiny. Sa pag-iisip na dalhin ang ika-15 Hunyuan Destiny at ang paunang pagbuo ng Hunyuan Destiny Divine Body, hindi mapigilan niyang Xiaotian ang kanyang pananabik. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya para kolektahin ang Hunyuan Destiny Divine Stone. Katulad ng huling pagkakataon, sa tuwing mangolekta siya ng Hunyuan Destiny Divine Stone, ang kapangyarihan ng Tadhana ay pumipilit pababa mula sa kawalan. Pamilyar dito si Yang Xiaotian at nagpatuloy sa pagkolekta ng pangalawa at pangatlo. Ang kapangyarihan ng Tadhana sa kanyang katawan ay parang bundok ng Tadhana, pabigat ng pabigat. Habang nilalabanan ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Tadhana sa kanyang katawan ng buong lakas, mabilis siyang nakakolekta ng mas maraming Hunyuan Destiny Divine Stones. Sa huli, ginamit pa niya ang kapangyarihan ng walang hanggang katawan, ang 2,000,000 taong singsing ng kaluluwa, at ang ika-14 na Hunyuan Destiny. Noong huling pagkakataon, nang umakyat si Yang Xiaotian sa bundok ng Tianming, ang kanyang eternal body ay hindi pa umabot sa minor stage, at mayroon lamang siyang 9 na Hunyuan Destiny. Sa pagkakataong ito, ang eternal body ni Yang Xiaotian ay lumampas sa menor de edad na yugto, at ang kanyang Hunyuan Destiny ay nalinang sa 14. Sa makatuwid, ang paglaban ni Yang Xiaotian ay lubhang nadagdagan. Sa buong pagtutol ni Yang Xiaotian, sa wakas ay nakolekta niya ang lahat ng natitirang 30 o higit pang mga bato ng Hunyuan Destiny sa tuktok ng bundok. Pagkatapos, sinubukan niyang makaalis muli sa bundok ng Tianming. Nang umalis siya sa bundok ng Tianming, si Yang Xiaotian ay humihingal na parang baka, at ang kanyang buong katawan ay puno ng pawis. Damn it, kung mananatili siya sa tuktok ng Tianming Mountain, iniisip niya kung madudurog siya sa kapangyarihan ng Tadhana. Bumalik si Yang Xiaotian sa tabi ng matandang tao ng panahon. Ngunit nalaman niyang nakatitig sa kanya ang matanda ng panahon na may kakaibang hitsura. Senyor, okay ka lang? Tanong ni Yang Xiaotian. Ayos lang. Nagising ang matandang tao, pinigilan ang bagyo sa kanyang puso, at umiling. Matapos makuha ang Hunyuan Destiny Stone, patuloy na lumipad sina Yang Xiaotian at Old Mansoy patungo sa bundok na pumipigil sa Heaven Shaking Sword God. Sa dulo ng mga bundok, dumating ang dalawa sa isang malaking bundok. Ang bundok na ito, hindi katulad ng nakapalibot na mga bundok, ay hubad at ganap na walang buhay. Upang maging tumpak, ang sigla ay ganap na pinatuyo ng isang bagay. Ang bundok na ito ay hindi ang ating templo ng Tadhana. Sabi ng matandang Soy habang nakatingin sa bundok na nasa harapan niya, at pagkatapos ay gulat na tumingin sa mga misteryosong rune sa bundok. Nakita ko ang ilang misteryosong rune na umaabot mula sa tuktok ng bundok hanggang sa paanan ng bundok. Ang mga mahiwagang rune ay inukit ng mga tao gamit ang pinakamataas na swordsmanship. Ito na ang Time Rune. Sabi ni Old Mansoy na may seryosong mukha. Time Rune. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Time Rune ay isa sa 10 pinakamahirap na rune na intindihin sa mundo. Hindi ko inaasahan na may makakaintindi sa Time Rune, bulalas ng Old Man of Time. Naglakad si Yang Xiaotian sa harapan ng bundok at inilagay ang kanyang mga palad sa bundok. Bumuhos ang kapangyarihan ng oras sa bundok. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang Heaven Shaking Sword God na pinigilan sa ilalim ng bundok.
Ang hininga ng Heaven-Shaken Sword God ay napakahina na, mas mahina pa kaysa sa hininga ng Old Man of Time sa piitan noon. Kung ang Heaven-Shaken Sword God ay hindi nailigtas, sa loob ng 1 taon, ang Heaven-Shaken Sword God ay ganap na patay. Hindi na nag-alinlangan pa siyang Shoutian, at hinimok ang kapangyarihan ng oras ng Eternal God Body na ay assimilate ang Time Rune sa bundok. Sa pamamagitan lamang ng pag-asimilasyon ng Time Rune makakaligtas ang Heaven-Shaken Sword God. Sa oras na ito, naiintindihan niya kung bakit hinahanap ng Yellow Spring Ghost King ang Eternal God Body. Dahil, tanging ang kapangyarihan ng oras ng Eternal God Body ang maaaring magwasak sa kapangyarihan ng Time Rune ng bundok na ito. Ang kapangyarihan ng oras ng walang hanggang banal na katawan niyang Shoutian ay patuloy na dumadaloy sa Time Rune. Gayunpaman, ang kapangyarihan na nakapaloob sa oras na ito Rune ay napakalakas. Makalipas ang kalahating oras, hindi pa rin nagbabago ang Time Rune. After an hour, ganun pa rin. Alam mo, sa kasalukuyang maliit na eternal na banal na katawan niyang Shoutian, kahit na ang malamig na kristal na banal na bakal ay maaaring maasimilasyon. Ngayon, sa oras na ito Ron ay hindi nagbago sa lahat, na nagpapakita ng lakas ng taong inukit sa oras na ito Ron. Lumipas ang kalahating araw. Sa wakas, sa ilalim ng buong pagsisikap niyang Shoutian na itaguyod ang kapangyarihan ng oras ng walang hanggang banal na katawan, nagsimulang lumiwanag ang Time Rune. Pagkaraan ng 1 araw, ang rune ng oras ay nagsimulang maglaho ng dahan-dahan. Pagkalipas ng 3 araw, ang Time Rune na orihinal na pinigilan sa bundok ay dahan-daang nawala. Nang tuluyang mawala ang Time Rune, maging siyang Shoutian, na may 14 na pinaghalong tadhana, ay napagod at naramdaman na naubos ang lakas ng kanyang buong katawan. Young Master, okay ka lang? Nang makita ito, nagtanong ang matanda. Umiling siyang Shoutian, okay lang. Pagkatapos, siya at ang matanda ng panahon ay sumalakay at sinampal ang bundok. Nang masampal ang bundok, isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo na nakakrus ang paa sa ilalim ng bundok. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nababalot ng alikabok at ang kanyang balat ay natuyo, na parang isang mummy. Ito ay ang nanginginig na langit na Diyos ng espada. Ang dugo at sigla ng Heaven-Shaken Sword God ay patuloy na hamina sa pamamagitan ng time power ng Time Rune. Umabot na siya sa punto ng pagkahapo. Gaya ng nahulaan niyang Shoutian dati, kung ang Time Rune ay magpapatuloy na kaagnasan, ang dugo at sigla ng Heaven-Shaken Sword God ay ganap na mapuputol sa loob ng 1 taon. Kahit na ganoon, ang Heaven-Shaken Sword God ay napakahina kaya hindi na siya makatayo. Gayunpaman, kahit na siya ay napakahina at hindi na siya makatayo, ang lakas ng espada ay dumadaloy pa rin sa katawan ng nanginginig na langit na Sword God. Nagmamadaling sumulong siyang Shoutian at inilabas ang isang subo ng 6th Heavenly Tribulation Thunder Water para lamunin ng Heaven-Shaken Sword God. Matapos lunukan ang susunod na subo ng 6-fold Heavenly Tribulation Thunder Water, ang Heaven-Shaken Sword God ay napakahina kaya iminulat niya ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang yellow spring ring sa daliri niyang Shoutian, tuwang-tuwa ang kanyang mukha. Ibinuka niya ang kanyang bibig at mahinang sinabi, kilalanin ang Sect Master. Kilalanin ang Sect Master. Kasing hina ng lamok ang boses niya. Ang Heaven-Shaken Sword God ay ang numero 1 Sword God sa Kangshen Continent noon. Labis na naantig siyang Shoutian nang makitang ang walang katulad na Sword God ay pinigilan ng Time Rune sa ganoong kalagayan. Inilabas niyang Shoutian ang isa pang subo ng 6-fold Heavenly Tribulation Thunder Water para lunukan ng Heaven-Shaken Sword God. Ang aura ng God's Sword na nanginginig sa langit ay unti-unting lumakas. Hanggang sa ikalimang subo ng 6-fold Heavenly Tribulation Thunder Water ay namumula ang mukha ng Heaven-Shaken Sword God, na isang senyales na ang kanyang dugo at chi ay unti-unting gumagaling. Nakahinga ng maluwag siyang Shoutian, at sa wakas ay hinayla pabalik ang nanginginig na langit na Sword God mula sa mga pintuan ng impyerno. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait siyang Shoutian. Kamakailan ay nailigtas niya ang mga taong may kapansanan. Medyo mataas ang pagkonsumo ng 6th Heavenly Tribulation Thunder Water. Kung magpapatuloy siya ng ganito, kahit na mayroon pa siyang 6th Heavenly Tribulation Thunder Water, hindi ito tatagal ng 2 taon. Tila kailangan niyang magtrabaho ng gusto upang makahanap ng higit sa 6th Heavenly Tribulation Thunder Water. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang Heaven-Shaken Sword God. Yumuko siya kay Yang Shoutian at nagpapasalamat na sinabi, salamat sa pagligtas mo sa akin, Guru. Nakipagkamay siyang Shoutian at ngumiti, Senyor Hantian, masyado kang magalang. Tungkulin ko ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng 10 second Heavenly Tribulation Life Pills at ibinigay ito sa Heaven-Shaken Sword God. Ikalawang Heavenly Tribulation Life Pill. Nagulat ang Heaven-Shaken Sword God tulad ng Old Man of Time, ang Ghost King ng Huangquan at iba pa nang makita niya ang Second Heavenly Tribulation Life Pill.
Nagawa ko na. Ngumiti siyang Xiaotian at nagsabi, Senyor, mangyaring lunukan ito ng may kumpiyansa. Kung hindi ito sapat, bibigyan kita ng 10 pa sa loob ng ilang araw. Ginawa ito ng guro. Ang Heaven-Shaken Sword God ay tumingin sa bagong guro na medyo bata pa sa kanyang harapan dahil sa gulat. Senyor, pagalingin mo muna ang mga sugat mo. Aalis tayo dito mamaya. Hinihintay pa tayo ni Senior Ghost King sa labas, sabi niyang Xiaotian. Haring multo. Nang marinig ng Heaven-Shaken Sword God na sinabi niyang Xiaotian na ang Ghost King ay nasa labas, siya ay nasa sabik. Ang dalawang pinakamalakas na lalaki sa Huangquan Demon Sect noon. Madalas silang nagpalitan ng ideya at malapit na magkaibigan. Nang marinig na si Huangquan Ghost King ay buhay pa, natural siyang natuwa at nasa sabik. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Pagkatapos, mabilis na nilamon ng Heaven-Shaken Sword God ang Second Tribulation Heaven Grade Life Pill para gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Makalipas ang kalahating araw, gumaling ng husto ang dugo at sigla ng buong katawan ng Heaven-Shaken Sword God, kahit papaano ay walang problema ang paglipad. Nakita ito niyang Xiaotian, kaya kinuha niya ang Heaven-Shaken Sword God at lumipad palabas ng Temple of Destiny kasama ang Old Man of Time. Nang siyang Xiaotian, Heaven-Shaken Sword God, at Old Man of Time ay lumipad palabas ng Isla ng Destiny, naghihintay sa labas, at si Huangquan Ghost King, na naghihintay dito, ay nakita ang figure ng Heaven-Shaken Sword God, agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at lumipad pataas. Han Tian, Haring Multo, ang Sword God at ang Ghost King, dalawang payat na matandang lalaki ay tumingin sa isa't isa na may labis na pananabik. Ang Titan Troll, na nahulaan ang pagkakakilanlan ng Yellow Spring Ghost King, ay nabigla nang marinig niya ang pamagat ng Heaven-Shaken Sword God. Huminga siya ng malamig na hangin, at pagkatapos ay tumingin sa Yellow Spring Ghost King ng may gulat, at pagkatapos ay tumingin sa Heaven-Shaken Sword God ng may pagkabigla. Si Xi Waxan, Nantian Sword God at maging ang Chunky Sword God ay narinig ang mga titulo ng Heaven-Shaken Sword God at Yellow Spring Ghost King, at nahulaan ang kanilang mga pagkakakilanlan, at lahat sila ay nagulat. Noong sinaunang panahon, ang dalawang nakakatakot na pag-iral ng Heaven-Shaken Sword God at Yellow Spring Ghost King ay nagpang-inag sa mga tao kahit na sa kontinente ng Wanjian. Kahit ngayon, binabanggit pa rin ng malalakas na tao sa kontinente ng Wanjian ang dalawang nakakatakot na pag-iral na ito paminsan-minsan. Umalis muna tayo dito. Matapos huminahon ang emosyon ng Heaven-Shaken Sword God at Yellow Spring Ghost King, sinabi niyang Xiaotian. Kung tutuusin, alam din ni Zhao Rong ang Destiny Divine Art, at baka pupunta siya sa Destiny Island. Ngayon, kailangan niyang agad na makahanap ng isang lugar upang pinuhin ang 30 o higit pang Hanyuan Destiny Divine Stones, at pagkatapos ay dalhin ang ika-15 Hanyuan Destiny. Sa pag-iisip na ang Hanyuan Destiny Divine Body ay malapit ng magtagumpay, siyang Xiaotian ay nasa sabik. Kaya, lahat ay sumakay ng spaceship para umalis. Pagsapit ng gabi, dumating siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa isang disyerto na isla at tumigil. Nagpa siya na manatili sa walang nakatirang disyerto na isla sa loob ng ilang araw. Sumunod, siyang Xiaotian ay nag-iisa sa walang nakatirang disyerto na isla, pinadali sa yang Hanyuan Destiny Divine Stone at patuloy na pinagsama ang kanyang dagat ng banal na mundo. At ang Heaven-Shaken Sword God ay nilamon din ang Second Tribulation Heaven Grade Life Pill para gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Ang Yellow Spring Ghost King, ang Old Man of Time, at ang Apocalypse Sword God ay lahat ay sinasamantala ang oras upang magsanay. Pagkatapos ng lahat, ang Kunlun Sword Contest ay nalalapit na at hindi sila maaaring maging pabaya.